Sobrang positive niyan dati sa business, no? Sobrang positive niyan dati. Nung mga... Hindi ba tayo magkaedad, no? Hindi tayo magkaedad. Napako ako sa 29 eh. Kaya sabi ka, di na ako tumanda eh. Anong tawag dito? Kailan ka nag-join sa AIM? Dati? Ay, bawal na nagpag-git ng ano eh, naka-record tayo. Kailan ka nag-join? 2010, no? 2010? Ah, okay. Pero 26 na-invite ka na, hindi? 2007. 2007, no? Very negative yan, very skeptic yan sa, ano, sa network marketing, no? Ang tingin niya sa amin, mga scammer, mga budol-budol, no? Pero noong 2010, ika nga, bilog ang mundo, nakakatuwa, kasi noong 2010, sasali lang naman pala, pinatagal pa, di ba? Pero nakakatuwa nun, kasi basically, ang point ko doon, hello? Hi! Actually, hindi ako magpipresent ng marketing plan. Okay? Hindi ako magpipresent ng marketing plan, mabilis lang po ako. Mga 10 minutes lang and 2 days. No? Okay lang? Okay, mabilis lang to. My job is ipaintindi sa inyo kung anong nakita ko 20 years ago. Yun ang trabaho ko. Ipaintindi sa inyo ano yung nakita ko 20 years ago, ano yung mga narinig ko, which changed my life 100%. Okay lang? Yes. Kasi yun din yung nakita niya eh. Yun din yung nakita ng mga taong nandyan, nung nagsasalita kami dati, hindi sila naniniwala eh, no? Pero after some time, nung binuksan na yung isip, nabaliw na buwang, no? Nabaliw na buwang, tapos sino mag-aakala na sila yung mga susunod na milyonaryo dito sa Ascentra International, di ba? Kaya itong si Coach Rai, nakakatuwa kasi nakikita ko yung potential sa kanya eh, no? So, nakikita ko yung potential sa kanya. Ang negosyo kasi ito, sa lahat ng first time dito, napaka-fair. Napaka-fair. Wala siyang pinipili. High school graduate ka, college dropout ka, wala siyang pakialam eh. Hindi ito nag-judge. No? Wala siyang ginajudge. Ang nakakatuwa, basta naintindihan mo, trinabaho mo, yung nangyari sa amin, pwede mangyari sa inyo. Na? Katulad din kay Coach James, si Ferrer siya, by profession. Nung isang araw, nakita akong content ni Discarte Marino, parang may kinay-rate na naman. So, sabi nga ni pangalan nito? Sabi kasi tao dito eh, ni Mark Balasan. Sabi nga ni Mark Balasan, no, napakadelikado ng trabaho ngayon sa dagat. So, ako din, okay lang ba? Kwento ko muna yung background ko. Yes. Okay lang ba? So, kwento ko muna yung background ko para at least na makarelate kayo. Huwag kayong mag-alala, yung grupo natin ngayon, eto tayo. Magugulat ka, 2 months, 3 months dito sa Daraga, pulo-pulo tayo dito. Grupo pa lang na, etong grupo pa lang. So, konting background lang, before ako nag-network marketing, ang unang plano ko dati, ako'y mag-abroad. No? Kasi meron ako malaking pangarap sa buhay. Sino may malaking pangarap sa buhay? Taas ang kamay. Hindi magtaas ang kamay, maghihirap kayo sa 10 henerasyon ng pamilya niya. Right? May malaking pangarap sa buhay. And tawag dito, yung nangyari kasi sa akin ngayon, made na ako eh. Pag nakita mo, made na. Kapatayo na ng bahay, fully paid, walang utang, 5 sasakyan, nakapunta ng more than 10 countries. Actually, mamaya, makikita nyo, belt pa lang, nagmumura na eh, no? So, isa lang yan sa belt ko, tawag dito. Grabe yung ginawa sa akin. Actually, sa industry ito, sa PAS company, more than pa sa isang lifetime yung kinita ko. Ng isang normal na tao. Kinita ko doon sa PAS company was around 70 to 80 million sa PAS company. Pero maliit yun. Maliit yun. Kasi merong ibang mga networker talaga, katulad Jack Joseph, na I think more than 300 million ang kinita. Halimaw, no? Nakita mo yung video kanina, Hammer pa lang 15 million na eh. Yes. Grabe, no? Grabe. Yung iba nga, yung bahay, 1 million lang eh. Bahay lang, 1 million, di ba? Tapos yung bahay, utang pa. Tama? Yes. Iba bahay, 2 million, di ba? Tapos yung katulad Jack Joseph, isang sasakyan ba lang, Hammer, 15 million. Tapos isang sasakyan pa lang yun. Ibig sabihin ng isang sasakyan, na nagkwentuhan kami nung kasamahan namin dito, si GM, ano ko pala si Mentor Danny, parang pakalaman natin, di ba? Isa rin sa mga matitinding leader din natin dito sa Asedius Prime, sa Ascentra International. So, tawag nito, asan yung pinakwentuhan kanina? Si Dinard, no? May kakwentuhan ako, yung general manager dito. Sabi ko, ano pa sa kanyang play sa Manila? Sabi niya yung, yung Lexus na parang Alphard. Yung Alphard, 5 million eh. Yes.
Yung counterpart nun, 7 million. Grabe. So imagine mo may sasakyan kang 15 million, may sasakyan ka pang 7 million. Gaano ka kayaman at kadami yung pera mo para bumili ka ng sasakyan na gano'n, na ibig sabihin, sobra mo lang yun eh. Yes. Kung ikaw negosyante ka, at ikaw matino kang tao, halimbawa ikaw, Boss James, no? Kung kumikita ka ng 200,000 sa pagbabarko, bibili ka ba ng Porsche? O ikaw sir, di ba ikaw, kumikita ka ng 200,000, OFW ka, bibili ka ba ng Porsche na 5 million? Malamang hindi. Kasi hard-earned money mo yun sa ibang bansa, pinaghirapan mo yun, so basically pagdating dito, hindi ka basta-basta bibili ng ganon. You will be very wise, tama? Yes. So anong point ko? Kaya ko to naikukwento. Diyan po sa Daraga, sa Doña Cecilia, nagpatayo po yun si Appley Joseph, si CSO, ng nasa 60 million pesos na building. Tignan mo to may isang sasakyan, 15 million, yung isang sasakyan, 7 million, yung building niya, 60 million. Salamat sa mga palakpak nyo, di ba? So, imagine mo yung gano'n, gaano karami yung pera mo para mapatayo ka nito? Ang matindi niya, may farm pa siya dito. Ang matindi niya, sa kanya pa to. Di ba? So, way back, ito yung kwento niyan eh. Okay lang? Yes. Kaya nga, katulad ko, ang dami ang nababaliw pag naintindihan mo yung network marketing. Yes. Pag binuksan mo talaga yung isip mo eh. Kaya sa mga first time dito, okay lang ba nabuksan niyo yung isip nyo? Yes. Okay lang ba? Kasi our mind is like a parachute. It's best used when open. Yes. Kahit na may parachute ka, tumalong ka ng aeroplano, kung di mo bubuksan, patay buhay. May parachute ka, tumalong ka ng aeroplano, no? Patay buhay. Patay, correct? So kailangan buksan. So kahit na may utak ka, kailangan buksan, kailangan gamitin. May mga tao kasi may utak, pero hindi ginagamit, no? Tama? So, tinan mo yung katabi mo? Mukha ba may utak? Yan. Mukha ba may utak? Yan. Mukha bang ginagamit? So, ladies and gentlemen, I've been doing this business for the past 20 years. Hindi lang namin to bread and butter, buffet na. Buffet. No, ibig sabihin ng buffet, bread and butter kasi parang bread and butter, parang bitin eh, no? Parang wala ka na yung magkakainin eh, no? Itong buffet na namin to. Hindi ko na rin pwedeng sabihin na kung uulit, no, Papa Chan? Hindi ko na pwedeng sabihin na kung uulit, mag-networking pa rin ako. Kasi umulit na tayo eh. Umulit. So, tawag ito, we joined Cassandra International. The company is only 5 months. At, you know, we're very grateful because dahil sa industry to, lahat ng pangarap namin, binigay niya ng network marketing, no? Grabe yung nangyari. Papakita ko lang yung slides ko, sige po, Kimby, para may idea kayo. Ang payat, actually ngayon, payat na ako ulit kasi di na ako umiinom ng alak, no? Nakapag-quit ako. Grabe, buti na lang, nakapag-quit ako sa pag-iinom eh. Dati kasi na syempre pag namin ng pera, no? Pag dami mo ng pera, wala ka ng kontrol eh. Inom gabi-gabi, no? Kahit anong gusto mo kainin, pwede eh. Oo, pag mayaman ka, ganun ang problema eh. Kaya naman, di ba, mga mayaman ang problema din nila, high blood. Diba? High blood, diabetes, walking time bomb, correct? Pero okay lang kasi may pera, no? Yes. Mahirap kasi pag wala kang pera, tapos marami kang sakit eh. Kaya nga, dapat magpayaman ka. Kasi pag nagpayaman ka, 90% ng problema mo, solve. 90% ng problema natin, nagsisimula lang, wala kang pera eh. Eh, mahirap pag wala kang savings. Ang tapos walking time bomb ka, no? Laki-laki. Di ba? Ganun ka na lang. Eto, yung past ko, 2006, I joined network marketing. 2008, kumita po ka ng first million ko doon, no? Kumita ko ng first million. Pero, konting background lang, I came from a very poor family. Nakita yun ni Coach Rai at ni Coach James, yung bahay ng parents ko. Kaya nga lagi kong challenge ang mga tao, no? I always challenge people. Nasabi ko nga, kung ako, dati akong galing sa walang-wala, ang family ko, kumbaga, kung ito yung mayaman, ito yung average, ito yung mahirap, ito yung dukhang paslupa, ito yung mahirap, ibaba mo ng konti, gitna. Di ba? So, grabe yung naranasan ko. NPA kami dati. Ano yung NPA? No permanent address. NPA kami dati. Palipat-lipat. Kaya nasabi ko sa mama ni si tita, yung parents ko, tumira kami dahil sa Patchulin. Patagal eh.
Sila nakakaalam, hindi ko mapaalala eh. No? Bata pa ako noon eh. Nagkabahay na yung magulang ko, high school na ako. No? Nagkabahay yung magulang ko, high school na ako. Yung bahay sa sobrang laki, madulas ka ng konti, sala na. No? Ganun kalaki yung bahay, madulas ka ng konti, sala na. Madulas ka pa ng isa, labasan na. No? So, laki, di ba? Ang laki, tama? So, ngayon, ladies and gentlemen, kaya nung bata ako, mostly, ang gano'n na tao, pag bata, gano'n ang kinalakihan niya, para magre-rebelde niya sa magulang niya, tama? Kasi, ang unang tanong, bakit tayo nahirap? Correct? Yes. Basically, ang isang pamilya, isang binuong pamilya, numero uno, may kasalanan niya, bakit niya naghihirap? Magulang. Tama hindi? Tama ba, tita? Magulang eh. Ano, maglalaman ng anak, wala naman yan alam. Tama? Ang magulang na nagdala ng anak dito sa mundong to, tama? So, ako, nung bata ako, sabi ko sa sarili ko, ayoko maging ganun, na matulad sa parents ko, na lumaki kami na mahirap. Problema pera. Sino dito yung problema pera? Taas ang kamay. Meron ba dito yung problema pera? Yung ano mo yun, yung lumalaki ka na hindi mo naranasan ang magkaroon ng magandang baon. Hindi mo naranasan. Though nag-aral ako sa private school, nag-aral ako, graduate ako dyan sa tobacco pitching. Kasi yung parents ko, yung nanay ko, teacher. Pero yung tatay ko kasi, ano yun eh, ang trabaho ng tatay ko, mahilig yung mag-golf gabi-gabi. No? Golf, yun ang ginagawa ng tatay ko. Na-imagine mo yung, hello? Hi! Na-imagine mo yung background ko, na yung father ko, manginginom, typical na Pilipino, hindi lang manginginom, marami pang bisyo, nagsusugal. Kaya kasi yung nanay ko kagabi, ay kahapon, nung pinapunta ko sila, sabi ko, papakita ko yung bahay namin sa kanila. Kasi kako bakit hindi maniwala eh. Kasi pag nakita ko, di ba, kutis mayaman, no? Makita ko, mukhang mayaman, amoy mayaman, di ba? Hindi maniwala eh. Kaya pinakita ko, sabi ng nanay ko, oh, para makita si papa mo, no? Kasi para sugal kaya dati, wala para inom. Di ba? Kaya nga, ladies and gentlemen, ang buhay pala ng tao, pwede pala talagang magbago. Yes. Sa isang iglap lang ng desisyon mo. Yes. Pwede pala magbago. Kasi nagkabahay yung parents ko, 15 ako eh, 15 or 16. Tapos 29 ako, I was practically living sa sarili ng house and lot nung 29 ako. I was practically living sa ganun, no? Sino sa inyo gusto ng ganun? Taas ang kamay. Kaya I am very, tawag nito, grateful, no? Napaka-grateful ko dahil doon siya nag-invite sa akin. Si Upline El Mantipanyo, actually kasama pa namin siya dito sa Centra International. Napaka-grateful ko sa kanya. Buti na lang. Kasi kung hindi, malamang nasa ibang bansa ako ngayon. Earning 100,000 a month, 150. Pero pagbalik dito, walang income, puros palabas ang pera, tapos babalik na naman sa ibang bansa. Yung anak lumalaki sa picture. Yung anak ko grade 1 na. Yung anak ko grade 2 na. Tapos pag-uwi, hindi ka kilala. Tapos yung anak mo, lalaki. Kaso medyo iba yung galaw. Kaya tinanong mo ngayon, di ba, nung gusto mong laruan, Batman o Barbie. Ang sabi, tay, Batman. O, di ba, tuwang-tuwa ka. Kasi, oy, lalaki yung anak ko, Batman ang gusto eh. Bakit nga ba anak Batman, di ba? Kasi tay, bakat na bakat yung brief. So, ganun pa rin pala eh, no? Balik, di ba? Kaya ako, thankful ako. Kaya dapat kayo thankful kayo sa mga sponsor nyo. Yes. Dapat maging grateful kayo. Kasi kung hindi dahil sa sponsor nyo, hindi nyo makikita itong Acentra International. Ako very grateful. Because of network marketing, grabe talaga yung nangyari sa akin. Grabe, as in massive. Kung pwede ko lang ipakita sa inyo, ipahiram sa inyo yung mata ko eh, para makita nyo nakikita ko eh. Yes. Kung pwede ko lang sa inyo ipa-experience yung experience ko eh. Grabe talaga, no? Anyway, going back dun sa kinukwento ko kanina, yung nag-invite sa akin dito, ang sabi sa akin may birthday party. So, patay gutom ako dati eh. So, sabi sa akin may birthday party, pagdating ko doon, seminar pa lang, di ba? Ganito. Pero may pahan lang, ang daming tao. Ang dami. Quick and hearty, I'll buy. Hindi ko alam kung nabutan nyo na yon. Pero sa mga trentahin dito, alam ko nabutan nyo. Yung quick and hearty dito sa Albay. Second year college pa lang ako. Ilan taon ka na, sir? Ha? 26? Matanda na, no? Dapat ang 26, may direksyon na sa buhay.
Kasi ang pagyaman kasi, hindi mo yan makukuha sa isang taon, 2 taon. Ang pag-i-establish ng buhay, 10 taon eh. Hindi mo yan makukuha sa isang taon, 2 taon. Kaya dapat habang bata ka, open ka sa opportunities. Para habang bata ka, subok ka na subok. Ang mahirap kasi niyan kung senior ka, nasa ka pa na maghahanap ng opportunity. Tama? Nasa ka ng opportunity niyan. Di ba? Tapos senior ka na, correct? So maganda habang bata, subok lang ng subok. Anyway, yung kwento ko lang kanina, i-share ko lang. 18 ako na-invite ako sa networking. Hindi ako sumali kasi nasa isip ko, pyramidin yan, gawain niya ng mga walang magawa sa buhay, gawain niya ng mga cheap na tao. Yun ang tingin ko sa networking dati eh. Tapos yung company dati, Forever Living. May ibon, may ganito. Tapos ang pangalan, Forever Living, kaya akala ko magbibenta ng kataul. Eh, lagi totoong kwento. Kasi doon sa Tabaco, sa Kinali, may Forever Living doon na parang branch. Tapos doon, nakita ko may ibon sa Forever Living, sabi ko parang Forever Dying eh, no? Yung mangyayari eh. Kaya nung 18 ako, di ako nag-join. Professor namin nag-i-invite sa amin lagi eh. Professor ko, magaling mag-recruit eh, no? Recruiter. Yun nga lang, hindi ko naiintindihan, hindi ako nag-join. Nung 19 years old ako, na-invite ulit ako sa isang seminar, no? Na-invite ulit ako sa isang seminar. Tapos nung umattend ako, hindi ko pa rin naiintindihan eh. Are you there? Yes! Ngayon, nagbago ang lahat nung 20 anyos na ako. No? Nagbago ang lahat. Yun ang yung friend ko nag-invite sa akin. Sabi niya, may party, pagdating ko doon, seminar pala. Hindi ko lang matanggihan yung friend ko. Ask me why. Why? Kasi nung college ako, di ba sabi ko sa inyo, wala kaming pera. Pasado nga ako sa Manila, UP, Ateneo, Lasal. Hindi lang ako kaya mag-arali sa Manila. So, nag-aral ako Bicol University. No? Sabi sa akin ng parents ko, dito ka namin kaya mag-arali. So, I have difficulty making both ends meet. Ibig sabihin, hirap na hirap akong pagkasyahin ng baon. Imagine mo, galing pa akong Tabaco, mag-aaral ako ng daraga, tapos 100 pesos ang baon ko, papanuhin ko kaya yun, kaya kailangan madiskarte ka eh. Kasi pag di ka madiskarte, wala mangyayari sa buhay mo, tama? Tama. 100 pesos ko, yung pamasahe dati sa bus, 15 eh. Tapos sa jeep, 5 pesos, magkano na nawala? 20. Yung 100 minus 20, magkano na matitira? 80. Hindi kailangan mo magtira ng konti para pang-weight ko. Tama? Kaya na-discarte ko doon, bumibili lang ako extra rice. Tapos doon sa friend ko, doon ang ulam. Ganun yung discarte ko eh. Naranasan yan nung college kayo? Di ba ang hirap na maging mahirap, correct? Yes. Ang hirap maging mahirap lalo dito sa Pilipinas. Lalo ordinaryong tao pa dito. Pag wala kang pera, di ka respetuhin eh. Pag wala kang pera, wala kang boses. Tama? Tama. Pag wala kang pera, di ba? Pag mayaman ka, may skin allergy. Pag mahirap ka, dul-dul. Tama? Iba yung tingin ng tao eh, no? Pag mayaman ka, pagpasok ko ng bangko, good morning, sir. Pag wala kang pera, di ka babatiin. Di ba? Mahirap maging mahirap. Kaya ako yung maging mahirap, galing na ako dyan eh. Ang hirap, pagtatawanan ka, pag-uusapan ka. Well, pag mayaman ka, pag-uusapan ka pa rin, pero okay lang, at least may pera ka. No? Mamatay ka, dukampas lupa. Di ba? Pero maganda pag may pera ka, iba. Uuwi ka, nakakotse ka. Pag wala kang pera, uwi ka, nakakommute ka. Wala kang choice eh. Ang hirap pag walang pera, no? Tama? Yes. Gusto mo kumain sa masasarap na kainan, hindi ka makakain. Pag magtuturo-turo ka, anytime. Pero gusto mo kumain sa mamahalin, hindi pwede, correct? Pag mapera ka, pag nagpayaman ka, pag gusto mo sumakay ng kotse, pwede. Actually, ang problema mo, alin kayo sa mga sasakyan ko ang gagamitin ko sa ngayon? Sino ba sa inyo gusto ng problema gano'n? Gusto nyo ng problema gano'n? Alin kayo sa mga sasakyan gagamitin ngayon, di ba? Pag wala kang pera, ang hirap eh, no? Kasi lagi ka mag-commute. Okay naman na mag-commute, pero grabe, galing na ako dyan eh. Pag mahabang buhok mo, kailangan nakatingin ka kung saan yung hangin eh. Kasi yung hati ng buhok, ganito, dapat nakatingin sa ganito. Kasi pag hindi, di ba, kagating buhok mo eh, lalabas na ganyan eh, no? Kaya lalo sa mga babae, dapat may kotse ka, tama? Pero lahat ng babae dito taken na eh. Kaya hindi ko na pwedeng sabihin na dapat babae ka, magpayaman ka para nanliligaw sa'yo. Di ba, may kaya din. Hindi ko na masasabi yun, lahat dito taken eh. Are you learning? Yes. So, ganoon ako dati. Sabi ko nga, galing ako sa wala, pero sabi ko sa tatay ko, hindi kita gagayahin. Gusto ko, pag bumuo ko ng sarili kong pamilya, handa ako
ready ako. Kaya sumikap talaga ako sa buhay. No? And akala ko din dati, kailangan matalino ka sa eskwelahan para yumaman ka. Ganun din ang akala ko dati. Kailangan matalino ka sa eskwelahan para yumaman ka. Hindi pala kailangan. I mean, okay lang, nag-graduate ka, academically, no? Academically, graduate ka, academic education. Pero pinaka-importante pala, diskarte pagkatapos ng graduation. At ang diskarte hindi tinuturo sa eskwelahan. Correct? Yes. Hindi tinuturo diskarte sa eskwelahan eh. Academic, oo. Pero diskarte hindi. Ano ba yung diskarte? Di ba? Halimbawa, sumakay ka ng bus. Oo. Tapos di ka nagbayad ng pamasahe. Di ba? Diskarte ang tawag doon. Tama, di ba? Ang problema lang, pag nahuli ka, baka isipak ka pa, di ba, papalabas. Correct? Yes. Sumakay ka ng jeep. Tapos, ang pagkala may nag-aabot ng bayad, ang sabi mo, Mama, bayad. Bayad po. Mama, bayad po. Walang daw, di ba? Kasi pag Mama, bayad daw po, eh di alam ng driver na hindi sa'yo, correct? Yes. Congratulations! Happy birthday! Shopping. Kaya sabi ko sa inyo guys, sabayan nyo si Ascendra habang 5 months pa lang, habang tayo pa lang ang member. No? Kasi magugulat kayo, 1 year, 2 years. Ako sa network marketing career ko, sa networking career ko, hindi pa tapos-tapos ang ingay, no? Lumabas namin, nag-iingay pa rin eh, no? Sabi ko, buwelo na ako eh. Okay na? Yes. Oh, game na tayo? Yes. Okay na, wala na yung distraction natin. Ako sa pinaka-pumaldo talaga ako, pang-anim na taon ko. Pinaka-pumaldo ako. Nag-join ako sa networking 2006. 2012, nagmi-million na ako nun buwan-buwan. Grabe. Grabe. Yung 2006 ko, itong ipapakita ko sa inyo, kumikita, maganda. Pero yung talagang paldo. Sino yung gusto ng paldo? Yung pag-naulungan ka ng 1,000, di ko na pupulutin. Bakit? Dirty na yan eh, di ba? Grabe! No, grabe. Kaya nga kami, napaka-excited kami sa nangyayari dito sa Ascendra. Yung Pasko, sabi ko nga kanina, for the sake sa baguhan na dating, 70-80 million kinita ko doon. 19 years. 19 years. Kaya dito, puspusan kami humahataw. 5 months pa lang. 5 months. Ako 2 million ang kinita ko. 5 months. Yung downline ko, si Wayne Gavino, nasa Naga, kumita na yun ng mga 3 million siguro, or may git pa. 1.4 million down payment sa property. Bumili na ng lupa, 1.4 million. Nagmamadali yung seller eh, no? Nagmamadali yung seller. Ang presyo kasi sa lupa doon, mga 3 million pataas. So yung gano'n na lote, 1.4 million, nagmamadali yung seller. Saan ka nakakita opportunity? Bumibili ng lupa, cash. Parang wala kayong mabuhay-buhay na kausap, diba? Saan kayo nakakita ng opportunity na bumibili ng lupa, cash, tapos inipon lang 5 buwan? Yes. Grabe! Yes. Tapos, akala ko, yung binayad niya, yung 1.2 million yung cheque. Ako ang binaliw eh. Ako ang binaliw. Dati ako ang nagbabaliw eh, no? Sa past company, ako nang babaliw sa kanila eh. Nilala ko lagi clutch bag. Ano ba bagang nilala ko ngayon? Arimowa. Ano lang yan? Mga 85,000 lang yan. Ano kaya hindi lang yan? Mga 87,000. Hindi dyan kasi yung ano eh. May clutch bag kasi akong LV. Yung LV ko, yan, Nax LV, di ba? Ang mga ganun na clutch bag tayo, mga 100,000 na higit na eh. Kailan naman lagi 200,000, binabaliw ko lagi. Para sa nilapline, wala lang, mag-i-snack tayo. Ngayon akong binaliw eh, no? Akala ko, yun ang pinambili nila ng lupa. Pagdating doon sa Naga, dala-dala ni Dad yung Gucci niya. Asawa ni Wayne, hindi direct ko. Gucci, naman, backpack. Iyan ang presyo nun eh. Kasi yung LV kong backpack, nung bili ko, nung mga 2,000, kailan tayo bili ng LV wallet? 2020. Siguro yung binili ko yung backpack, mga 2021. Yung bili ko noon, mga 160,000. No? Yung bili namin ng wallet, magkano yan? 50? 60,000. Grabe, no? Oh, grabe, no? Grabe, no? Gusto nyo ng ganon? Yes. Gusto ba ng ganon? Yes. Ang matindi niyan, yung presyo ng wallet niya, wala nga sa laman ng wallet ng iba. Diba? So yung presyo ng wallet mo.
So, dala yung backpack niya ang Gucci, tapos binuksan. Sabi niya, baka gusto nila magpa-picture. Nilabas yung 1.2 million, nilabas. Punyeta, grabe. Tapos sabi nila, ay hindi nga, iba may yung pinambili namin ng lupa. Iba pa nga ito. Tapos binuksan pa yung portal. Yung portal. Pagbukas ng portal, may 400,000 na balance. Okay, ito. Actually, baka yung cash namin. Ito ngayon 400. Tuwang-tuwa ako eh. Tuwang-tuwa ako. Kasi yung mga asawang yun, naniwala yun sa akin dati sa pasta company. Di ko nga pinaparesign eh. Picture yung dati si Dan eh. Nag-resign ka na. Tapos yung isa naman, high school graduate. Sino mag-aakala high school graduate? Tapos, dating empleyado, teacher. Ngayon, mga milyonaryo na sa Centra International, di ba? Gusto na gano'n? Yes! Gusto na gano'n? Yes! So, anyway, going back doon sa kwento ko, nakaka-focus na ako eh. Wala na yung mga nag-purchase kanina. Going back doon sa kwento ko, kaya sabi ko, I am really grateful doon sa nag-invite because if not for him, doon sa friend ko, wala ako dito sa Pilipinas ngayon. Kaya nung in-invite niya ako, nakita ko yung speaker, high school graduate. High school graduate, yung speaker dati, high school graduate, nag-100,000 naman. That time, nung 20 years old ako, nung nakaupo ako dyan, sabi ko, grabe, nag-100,000 naman. Eh, running for cum laude ako eh. So sabi ko sa sarili ko, kung kaya niya, kayang-kaya ko rin. Kasi bakit? High school graduate, nag-100,000 naman. Anong kaya niya, hindi mo kaya? Tama? Yes. High school graduate. Diyan ito sa Chowking. One for you, one for me. One for you, one for me. Diyan ito sa Chowking, nag-100,000 naman. Doon nagbukas yung isip ko. Dati ayoko ng networking eh. Ayoko dahil sa una-una, wala akong punan. Pangalawa, hindi ako marunong magsalita. Hindi ako magaling magsalita. Pangatlo, wala akong masyadong kakilala. Ayoko ng networking. Pero that time, nung naintindihan ko na, I saw the vision. Everybody say vision. Vision. Nakita ko yung vision eh. Nakita ko to. No? Ano yung vision na nakita ko sa network marketing? Ang pinaka-vision na nakita ko, magkakaroon ka ng financial freedom, tapos time freedom. Yes. Sino dito yung gusto ng financial freedom? Taas ang kamay. Ang hindi magtaas ang kamay, mag-hirap. Sa mga generasyon ng pamilya niya, di ba? Ano ibig sabihin ng financial freedom? Yung problema mo pera, paano ubusin? Kasi dalawa lang yan eh. Problema mo pera o marami kang pera. Ganun lang yun. Walang gitna. Walang simpleng buhay. Ang buhay mayaman, mahirap lang. Pag mayaman ka, special child, autistic. Pag mahirap ka, mongoloid. Di ba? Retarded. Pero pag pinagtabi-tabi mo, para-rest lang ang mukha. Tama? Correct? Pag mayaman ka, umubo ka, weak lungs. Pag mahirap ka, umubo ka, TB. Tama? Walang simpleng buhay eh, no? Walang gitna. Wala nang middle class eh. Ang middle class ang pinakakawawa actually. Siya nagbabayad ng lahat. Ang mahirap may 40s. Ang mayaman nakakatakas sa tax. Sino sumasalo na lahat? Middle class, tama? Kaya walang gitna. Anyway, bago pa ko mawala, yung vision na nakita ko, eto talaga yung pinaglaban ko eh. Financial freedom, tapos time freedom. Sabihin, may pera ka, may oras ka. May mga opportunities sa labas, may pera pero walang oras. May pera, pero walang negosyante. May pera, walang oras. Busy. Actually, very busy. Ang isang negosyante na may 10 tindahan, halos hindi mo yung mahagilap. Yung bantay, binabantayan. Bantay niya, babantayan niya. Tama? Pero pag may negosyo ka, may pera talaga. Ang laki ng pera sa negosyo. Pero, you're very busy. Very preoccupied. Isa pa, may pera, walang oras, OFW. May pera, nakapunta ka ng Amerika, pero hindi lang ng OFW, paldo ah. Kasi kung binagsakan mo lang Saudi, Hong Kong, Taiwan, ang kita mo lang is only 50, 70,000 per month. Ganun pa rin. Para ka rin nasa Pilipinas. Kasi ang gastos mo doon, dolyar din. Ang akala ng iba, OFW, big time na, hindi ah. Kasi kahit na OFW ka, sabihin mo, okay, dollar ang kita. Alam mo ba, ang bahay sa Amerika, 150,000. Ang bahay dito, 10,000. Yung iba, umaaray pa. Correct? Mahal na ang bahay sa Pilipinas, 10,000. Okay ka lang? Punta ka na Amerika, 150,000 ang bahay.
200,000 mo, yung 50 mo, bahay. Eh, downline kami, Spain, ang bahay, 70,000. Grabe, 70 bahay. Spain, 70,000. Rent pa lang yun. Rent. Yes. You there? Yes. Ang akala natin, pag nasa abroad ka, magandang kita, pero yung gastos maganda din. Tama. Hindi kasi, di ba? Ang akala kasi ng iba, uy, dollar, ang gastos peso. Hindi. Dollar, ang gastos, dollar din. Katulad kay Coach James, 150, 200,000 per month. Yun nga lang, wala siyang time, freedom. Yung anak niya, ngayon niya lang nayakap. Ang rason niya, nagpakasal siya para iwanan, di ba? Dapat nga, para nagpakasal ka, para pagsama nga kayo eh. Hindi yung nagpakasal ka para iwanan mo. Mahirap pag di kayo magkasama kasi parang di nyo kilala ng isa't isa. Nakuha niyo? Yes. Nakuha niyo ba? Yes. Kaya ba dapat kasama mo lagi yung partner mo? Kasi pag kasama mo yung partner mo, alam mo yun, mas mabilis kayo magkakilala, mas mabilis kayo mag-adjust. Kasi pag di kayo magkakilala, isa talaga to. Di ba? Parang di mo na kilala yung partner. Tama? So, another opportunity, merong opportunity sa labas na walang pera pero maraming oras. Walang pera pero maraming Oras. oras. Tambay. Walang pera, maraming oras. Estudyante, walang pera, maraming Oras. oras. Pangatlo, may isang opportunity, wala namang pera, wala pang oras. Tindi. Ang tindi naman nun, di ba? Wala namang pera, wala pang Oras. ano yun? Employment. Sorry kung meron sa inyo po tatamaan, hindi po kayo yun, hindi po tayo magkakakilala. Yung katabi niyo yun. Nakaya niya? Okay lang? Yes. Marami kang matutunan dito sa mga sabihin ko. Okay lang? Yes. Yun ang pinakakawawa. Nagtrabaho ka. May apat daw na sources of income: employed, self-employed, business, investor. Ito yung 4 sources of income. Unahin ko na to Ang mga yumayaman, negosyante, investor. Bigyan ko ng example. Dentista ka, nag-apply ka sa negosyante, ano tawag sa'yo? Bigyan ko Dentista ka, nag-apply ka sa negosyante, ano tawag sa'yo? Nagtayo ka ng sarili mong clinic, ano tawag sa'yo? Nagtayo ka ng malaking clinic, kumuha ka ng maraming dentista, ano tawag sa'yo? Negosyante. Kasi iba ang self-employed, iba ang negosyante. Ang negosyante, kahit wala ka, kikita ka. Pero pag ang isang bagay, kapag nagpahinga ka, nagkasakit ka, may ginawa ka, nag-ibang bansa ka, wala kang kita, ang tawag pa rin sa'yo? Self-employed. At ang pinakalas, wala kang tinayong negosyo, naglabas ka lang ng pera, kikita yun buwan-buwan, anong tawag sa'yo? Investor. Sundan? This is very important na kailangan nyo maintindihan kung gusto nyo yumaman. Gusto nyo ba yumaman? Yes. Gusto nyo ba kumita ng malaki? Yes. Sino yung gusto kumita ng malaki? Asa kamay. Dapat nandito ka. Asan ba ka ng kotse? Nandito. Nasaan ba ka ng buhay? Nandito. Nasaan maraming magagandang bahay? Nandito. Pumunta ka ng subdivision. Sino may-ari ng mga magagandang bahay? Negosyante. Tama? Sino nagmamay-ari ng magagandang sasakyan? Negosyante, investor. Sino lagi nahihirapan? Empleyado. Sino lagi walang pera? Empleyado. Sino lagi reklamo na reklamo? Empleyado. Kinabukasan papasok ka din. Empleyado. Di ba? Nakuha nyo? So, ang magandang buhay nandito. Pero bakit yung Pilipino nandito? Ngayon, ito na yung gusto ko ipakita. Kapag nagtrabaho ka, about 20 years old ka, plus 40 years, you will be working until you are 60 years. 60. Nakuha nyo? Yes. Ngayon, ganito yan. Buksan niyo isip nyo 5% hindi na umabot ng 60, patay na. May kilala kayo ganun? Yes. May kilala kayo, no? Hindi na umabot ng 60, patay na, kakatrabaho, di ba? Trabaho. Oh, wala na, correct? 36% dead broke. Ibig sabihin, bout sa? May kilala kayo, 60 na, 65, 70, bout sa utang. Ngayon, 56% continue working. May kilala kayo, 60 na, 65 na, nagtatrabaho pa din. Yes. Hello? Hi. Ibig sabihin, 2% lang dito, yung comfortable ang buhay, 1% lang ang yumaman, ang wealthy. Yes. Kapag nagtrabaho ka, ang future mo pala, in 40 years, 3% ang chance mong pwede kang umasenso, at 97% sure ball, eto papupuntahan mo. Nakuha niya? Yes. Totoo to hindi? Totoo. Pag tumingin ka sa labas, totoo to hindi? Totoo. Totoo hindi? Yes. Ngayon ang nakakatuwa, may pang-apat na opportunity. May pang-apat. Yung pang-apat,
yun na yung nakita ko. Kaya very grateful ako kung sino man na nag-invento ng networking. Kung sino man nag-invento ng leverage business na to. Nagkaroon ng chance sa ordinaryong Pilipino na kahit wala kang pera, pwede kang yumaman. Imagine mo kung walang networking, paano kayayaman sa Pilipinas ngayon? Paano kung walang network marketing? Napaka-ordinary mong tao. Buti kung kasi galing ka ni Manny Pacquiao magbumbog, di ba? Manny Pacquiao, drop out ng eskwela, pero tinan mo, bilyonaryo. Correct? Buti kung kasi galing ka, paano hindi? Tama? So, going back here, eto na yung nangyari sa akin. Sige po, Kimpi. Pakita natin. Ayan. So, nung tinuloy ko yung company yun, nung nag-join ako, I was able to talk. Sabi ko sa inyo, di ba, problema kong magsalita. Hindi ako magaling magsalita. Pero, nakapagsalita na po ako dito sa harap ng 20,000 people. Di ba? Salamat po sa mga palakpak nyo, alright? Nakapagsalita ko dito sa 20,000 people. Sige po, next po tayo. Ayan. Nung 29 ako, hindi na po ako 29, 28 na po ako ngayon. Nung 29 ako, I was able to went to 8 countries. Grabe, no? Grabe. Gusto ba yung gano'n? So, ito, nakapunta ka ng China. Sige po. America, 10 years multiple visa entry, nakuha ko dyan. Tapos nakapunta po ako ng Dubai. Sige po. Nakapunta po ako ng Abu Dhabi, nakapunta ako ng Maldives. Nakapunta kami ng pabalik-balik ng Singapore. Salamat sa mga palakpak niyo, di ba? Sige po. Yan, nakapunta kami ng Malaysia. Tapos nakapunta kami ng Thailand. Yan, tapos nakapunta kami ng Japan. Yan, isa sa mga country, babalik-balikan. Grabe. Kaya salamat sa network marketing, no? Salamat sa network marketing. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala tong networking eh. Ayan, napunta kami ng South Korea. Sige po. Eto, magpa-Valentine's. Tapos sabi namin, saan kayo tayo mag-Valentine's? Tapos ayun, naisip namin, sige po tayo ng Hong Kong para mag-Valentine's. Doon kami nag-date, naisip lang namin yan. Salamat sa mga palakpak nyo, di ba? Tapos, nakabili po ako dito ng second car ko. Ito, pick up. Nakabili din po ako ng third car ko dito, Toyota 86. Ito, nung binili ko to, nasa 1.6 million ata to. Ito 2 million na higit. Sige po, next po tayo. Ito yung 86 ko, 2 doors, grabe. Kaya pangarap kayo na malaki. Huwag kayo pumayag na pinanganak kayo sa totoo yung sinabi nga hindi mo kasalanan na pinanganak ka na mahirap. Pero pag namatay ka na mahirap, kasalanan mo yun. Totoo yun, kasabihan na yun, totoo yun. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Ang tanong dyan, ano yung gagawin mo ngayon sa buhay mo habang buhay ka, habang malakas ka? Ako nilagay ko lang sa tamang opportunity. Parang ano yan eh, ang strawberry, kahit katama yung buto, pag nilagay mo dito sa paper, di yan tutubo. Ang tamang buto, pag nilagay mo sa tamang lupa, tutubo. Ang tamang buto, pag nilagay mo sa maling lupa, hindi tutubo. Ang maling buto, pag nilagay mo sa tamang lupa, hindi rin tutubo. Kailangan tama yung buto, tama yung lupa. Napaka-importante ng opportunity. Napaka-importante. Akala natin, sipag at syaga lang, iyaman ka na. Hindi. Kaya nga mamaya, ang last topic ko, no? Maganda itong topic ko eh. We will be talking about all about mindset. Ano yung mga nagpapahirap sa tao, ano yung mga nagpapayaman. Hindi pero nagpapayaman sa tao kasi kahit hindi tayo ng 1 million ngayon, kung wala kang alam, ubos din ng 1 million yan. Actually, kahit nga yung lahat ng yaman ng tao sa buong mundo, yung pinakamayaman, ibigay sa atin, pantay-pantay, babalik pa rin sa kanilang yaman eh. Because it's not the money that makes people rich. Yung mindset. Sample na lang, akala ng tao para yumaman siya, kailangan masipag matyaga. Hindi totoo yun. Maraming tao masipag matyaga, di naman yung mayaman. Kasi walang tamang opportunity. Jeep driver, masipag. Matyaga. Yung mayaman. Imagine mo jeep driver, masipag matyaga, di naman yung mayaman. Sales lady, masipag. Matyaga. Yung mayaman. Sundan? Teacher, masipag. Matyaga, yung mayaman. Ibig sabihin, sipag at tiyaga, kulang. Kailangan pala ng tamang opportunity. Kasi kahit masipag ka, kahit matyaga ka, magtumbling ka man dyan sa amo mo, mag-jackstone ka man, sumuka ka man ng dugo, mag 10,000 naman ka, next month 10,000 naman ka pa rin. Hindi yan nakadesign para mabuhay ng buhay mo. Nakuha niya? Kaya nga siya tinawag na hanap buhay eh. Minsan ang tao hindi na rin kasi nag-iisip, kasi makala niya talaga, yaman siya nagtrabaho eh. Kaya nga siya tinawag na hanap buhay, naghahanap ka lang na ikabubuhay eh. Kasi kung mabibili mo dyan ang pangarap mo, saan ang tawag? Hanap pangarap. No? Anong hanap pangarap mo?
hindi. Hanap buhay lang no? Para lang may makain ka kinabukasan. Huwag kayong magalala, lahat ng sinasabi ko to, narinig ko dito 20 years ago. Change my life. Grabe. So anyway, sige, tuloy yan. Eto na, fourth car namin, Fortuner, fifth car namin, Camry. Yung dala namin yan. Nasa 2.6 million nata yan na Camry. It's a luxury car. It's a full sedan. It's a full sedan na ang haba. Grabe. Di ba ang Vios ganito? Yung Altis ganyan. Yung Camry ganun. Mas mahaba pa yan sa Fortuner. Akala ko mahaba Fortuner pero pag tinabi mo na yung Fortuner, uldot pa sumimog kayo ni Camry, no? Drive mo pa uwi ng sarap, di ba? Ako nasa likod, captain seat. Sarap na sarap din ako. Sarap pala pag ako, passenger. Nasa likod ako ang sarap ng buhay. Alam mo, pag naaalala ko yung past, sabi ko, buti na lang talaga may opportunity katulad ng ganito. Kasi kung hindi hanggang ngayon, nagko-commute pa rin ako Kasi kung hindi hanggang ngayon, wala pa rin kami pera. Ayan, may kita nyo. Sige po, next po tayo. Yan yung bahay ng parents ko. Imagine mo, gaano kalala yung buhay na pinagdaanan ko. Bata pa lang, palipat-lipat ang bahay, traumatic na yun. Kaya ka ng pera, lagi ka sabihin, wala tayo pera. Parahimik ka lang, di ba? Dami na sinabi. Ganun ang mahirap Parahimik ka lang ng pera, dami na sasabihin, wala tayo pera, wala tayo pera. Ang haba na, para sasabihin lang, wala. Tama? Ang dami na sasabihin. Kaya sabi ko, balang araw, sabi ko, gusto ko yumaman. Sabi ko, pag nakita ko ng opportunity na pwede mabago buhay ko, susugaban ko na. Yes. Kasi ayoko tumanda na ganun Tama? Yes. Ayoko tumanda na alam mo yun? Alam mo, hindi pwede na ibalik? Oras. Tama. Ang pera kasi mawala, kaya ibalik Tama. Pero oras hindi. Kahit sino bilyonaryo, hindi na pwede maging 20. Henry Singh ang bilyonaryo, namatay pa Gokong Wing ang bilyonaryo, namatay pa Lusot ang nakatitira ngayon sa legacy nila. Kanina may sinend si James na may-ari ng Mega Sardines. In-check din. Bulol pa magtagalog, pero sabi ko grabe. Bulol magtagalog, pero bilyonaryo. Bulol magtagalog, pinapakinggan ko bulol talaga Sabi ko, tinan mo ito mga in-check na to, dayuan lang dito sa Pilipinas, pero sila pinakamayaman sa Pilipinas. Tapos sa matindi pa dyan, mga hindi ba marunong magtagalog dati? Yung mga nauna. Yung mga sumunod, bulol. Yung mga magagaling, yung ngayon, generation namin, yun ang magagaling na magtagalog. Pero yung mga nauna, bulol. Di marunong magtagalog. Pero imagine mo, di nila lang ekonomiya ng Pilipinas para sobrang yaman nila. Pero bakit ikaw na Pilipino ka, nandito ka, magaling ka magsalita, magaling ka magtagalog, magaling ka mag-English, magaling ka kung anong language. Pero bakit ikaw dumapas lupa hanggang ngayon? Bakit ikaw hanggang ngayon wala kang pera? Ang may problema, hindi yung gobyerno Panahon pa ng tatay na Marcos, may naghihirap, may yumayaman Panahon ngayon ng anak na Marcos, may naghihirap, may yumayaman pa rin Wala sa gobyerno. Wala sa ekonomiya. Nandito. Pag tama to, yayaman ka. Pag mali to, di ka yayaman. It's all about mindset Buti na lang talaga, sabi ko ako. Sobrang late niya, madulas na ng context, sala na Totoo yun, pinakita ko sa kanila. Pero hindi ako nagpadapat Sala na. Madulas naman na sa, nabasa na. Mali talaga. Yung kainan, no, di ba totoo? Yes. Imagine mo, 15, 16. Kabahay nga, ganyan naman. Pero syempre dati, wala naman akong comparison, kaya mas maganda na yan, kaysa wala. Kakain kami yung isang mesa, 2 kanto lang pwedeng kumain kasi yung isa nasa pader, yung isa ref ang katabi. Di ba? Imagine mo ganun ka lumaki. Mahirap madali. Mahirap. Mahirap madali. Mahirap. Mahirap yun. Kaya mahilig ako mag-challenge ng mga tao na umate ng seminar. Ay ko sila sabi, kung ako nagawa ko dati na walang-wala, kung ikaw ngayon, kahit paano may bahay kayo, mas dapat na kaya mo. Correct? Yes. Galing ako sa ganyan no? Pinakita ko pa sa Helen, uso aparador dati na bibili, yung parang ina-assemble. Parang may zipper, ina-assemble. Gano'n. Tapos puno ng Durabox yung bahay. Gano'n talaga no? Pag walang pera, Durabox Tama? Nung nag-eleksyon nga dito, nung nakulan ng pera sa tabako, naubos yung Durabox sa tabako Nag-eleksyon. No? Ngayon, hindi na Durabox kami. Cabinets na. Bahay namin, first house and lot namin, puros na nara. Diba?
Sarap eh, no? Tama? Sarap ang payaman, masarap ang harap ka ng malaki. Sige po, next po tayo. Eto na, yung first house and lot natin, no? 7 million pesos yan, fully paid, cash, appliances, aircon, bumibili ako, bulto-bulto na. Apat na aircon, 200,000. Bayaran yan, cash. Magkano yung bed frame, 80,000. Kuha ng 4, cash. Ganun katindi. No? Bed frame kasi nara, 80,000 eh, no? Yung mesa pala, 80,000 na, 100,000. Ang mesa kasi namin, good for 8. Yung mesa ka lang dyan sa labas na hindi naman nara, mga 10,000 na, tama? 20. Hindi yung nara, 100,000. Upo! Di ba? Pag binuhat mo talagang mabigat eh. Gusto ba na gano'n? Yes. Gusto nyo ba ng gano'n na buhay? Yes. Eh, buksan mo isip mo. Huwag kang makontento sa kung nasaan ka ngayon. Kasi meron ibang mas magandang opportunity na pwede mong subukan. Katulad na nangyari sa akin. Tama. Nangyari sa akin dito, sumubok lang ako eh. Nakuha nyo? Yes. Hindi siya madali sa umpisa kasi syempre, hindi ako sanay. Hindi ako sanay magsalita. May naniwala, may hindi. Pero ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko lang. Nagulat ako isang bagay pala, pag tinuloy-tuloy mo, habang tumatagal, dumadali. Yes. Tama. Parang pagbibisikleta, habang tumatagal, dumadali. Sino marunong mag-bike? Wala naman dito pinanganak na magaling mag-bike, di ba? Nung pinanganak ka, hindi ka marunong mag-bike. Kasi eventually, nung sinubukan mo, natututo ka na, nasugatan ka, pero eventually, nung dinire-diretso mo, na-master mo. Tama? Ganoon din yung pag-network. Minaster ko lang to. Minaster ko lang. Sige po, next po tayo. Ay, hindi na to. Okay na yan, checking. Sige, pakyan na ako na to, Kimty. Thank you. Talapakan naman natin, no? Ngayon, na gusto ko na i-share sa inyo, it's all about mindset. Everybody say mindset. Mindset. Ngayon, itong mindset na to, ito yung social conditioning sa atin. Ito yung tinuro sa atin ng bata tayo, no? Ito yung poor, ito yung rich. Ang mindset talaga na tinuro sa Pinoy, karamihan poverty. Ibig sabihin ng parang sa iPhone. Pag sinabing iPhone, iOS. Pag yung kabila, Samsung, Android. Tama? So, iOS yun, programming yun. Etong mindset na to, ito yung sinaksak sa utak natin nung bata tayo. Lahat tayo champion pinanganak eh. Yes. Naniniwala kayo doon? Yes. Tinamay yung katabi mo. Mukha bang champion? Yes. Mukha ba magaling? Mukha ba magaling? Lahat tayo champion eh. Lahat tayo champion. Lahat tayo pwede yumaman. We are made in accordance to His image and likeness. So if God is powerful, we are also powerful. Tama. Correct? Tama. Magaling tayo. Ang problema lang sa tao, nakakaisip kasi. Ang problema sa tao, may utak kasi. Nakakaisip. Kaya yung isip na yun, yung magdadrive kung yayaman ka or hindi. Tinang neighbor, wala naman na flight lesson, lahat marunong lumipad. Galing nga ng Diyos eh, no? Galing ng Diyos. May nakita kayong school for birds? Wala eh. Ang ibon pag pinanganak, basta matututo yung lumipad. Tama? At ang magugulat ka, walang ibon na namatay na nagugutom. Wala kang nakitang nangingisay, lumilipad, tapos nahulog na lang. Nangingisay. Kasi bakit? Mamatay na nagugutom. Wala eh. Tama? Wala rin isda na school for swimming. Correct? Diba isda school for swimming? Ang isda, pag pinanganak, automatic, marunong na lumangoy. Galing ng Diyos. Ang problema lang, ito na ang problema. Yung tao kasi, nung ginawa, may utak. Yun yung problema. Dahil sa may utak ng tao, may choice ka ngayon makinig kung kanino. May choice ka ngayon na matutunan kung ano yung pwede mong matutunan. Unlike sa kanila, wala silang utak masyado. Mabilis silang matutunan. Kasi isa lang eh, no? Yes. Tayo may pula, may puti. May Sarah, may Lenny. Tama? Tama. May utak eh. You get it? Yes. Pero let me remind you, lahat tayo champion. Yes. Champion ka. Imagine mo, sa dami ng spur na nag-uunahan, ikaw yung lumabas. Hindi totoo yun. Kaya dapat yung ako nung narinig ko to, hindi balahibo ko eh. Sabi ko nga no, champion nga tayo. Sa dami ng spur na nag-uunahan, ikaw lumabas. Paano kung pinahid ka sa pader, di wala ka sana ngayon? Paano kung pinahid ka sa kumot, di wala ka sana ngayon? Paano kung inasawa ng nanay ko, hindi yung tatay ko, di wala sana ko ngayon? Yeah, tama. Million yan. Sa dami ng million ng spur na nag-uunahan, ikaw yung lumabas.
nauna mo yung doktor, engineer, abogado, tambay, pokpok, ikaw lumabas sa do networker na Centro International, di ba? Ibig sabihin, champion ka, magaling ka. Yung alam, paglabas mo, meron ka ng environment na yun. Ang galing ng bata. Itong bata, mga ganyan ang galing yan. Mga galing yan. Kasi, wala pa yan natakot eh. Fresh pang utak yan. Ang programming yan, fresh pa. Wala pang takot yan. Ang alam lang ng bata na pinanganak, dede, wiwi, pupu, iyak. Yun lang. Ang galing na eh, no? Dede, wiwi, pupu, iyak. Tapos yung lahat natutunan. Kumanta, natuto. Sumayaw, natuto. Basketball, natuto. Mag-gitara, hirap pag-gitara, natuto. Kung mga yun yan, natutunan yung pagyaman pa kaya. Nakuha nyo? Yes. So magaling ang tao, champion ang tao. Yun nga lang, yung environment na kinalakihan mo, unti-unti, depende ko ng environment na yun, mamang-mindset ka na ngayon. Kaya nga, yung mindset natin, ito yung belief system, everybody say belief system. Belief system. Yung belief system mo, no? Ito yung parang magiging paniniwala mo, dito ka magkakaroon ng paradigm. Kaya nga, kung saan ka lumaki, paano ka lumaki, doon ka magbe-base ng decision making. Lahat ng decision natin, based yun sa mindset. Yes. Halimbawa, may pera ka, ano gagawin mo? Depende yun sa mindset mo. Ubusin mo sa sale, depende yun sa mindset mo. I-invest mo sa negosyo, depende yun sa mindset mo. May problema, magbumukmok ka, depende yun sa mindset mo. May problema, lalakas ang loob mo, depende yun sa mindset mo. Kung ano mindset mo, yun ang response mo eh. So kung ang mindset mo tama, tamang decision making mo. Pero kung ang mindset mo mali, kahit anong gawin mong sipag at syaga, di kaya kasi mali ang mindset mo eh. Kasi after ng decision making, doon na nagkakaroon ng action. Ito lang ito sinasabi, kung OFW ka, bakit ka naging OFW? Hindi naman pwede na pagising mo, OFW ka na. Kaya ka naging OFW kasi ang mindset mo sa Pilipinas, walang pagkasalimaman. Yeah, right. Kasi dahil kaya mindset mo, walang pagkasalimaman dito, mag-decide ka na mag-a-apply ka, tapos kahit na wala kang pang placement fee, gagawa mo ng paraan, kasi ang thinking mo, pag nasa ibang bansa ka, magbabago buhay mo. Correct? Yes. Ngayon, yung pagiging champion, habang lumalaki ka, unti-unting nawawala. Kasi number one, di ba nung bata ka? What if, anak, bata, ang magulang mayaman, gaano ka-healthy ang mindset niya? Paano kung lumaki ka sa isang healthy pamilya? Tama. Alam mo, bakit ang mga tao, may mga tao na tawag yan? Sa akin ba yan? Alam ko sa akin eh. Parapol natin. Yes. Medyo good. Ganito, where was I kanina? Nung bata tayo, we're very brave. Bata, takbo dito, takbo doon. Akyat ng puno. Malakas ang loob. Yes. Yeah. Kaso nga lang, dami talaga mahirap kasi hindi magtuturo ka, hindi naman mayaman. Yeah. Paano ka matututong, para ganito, paano ka matututong kumanta kung magtuturo si Donado? Yes, tama. Paano ka matututong lumangoy kung magtuturo, hindi rin marunong lumangoy? Yeah. O, hindi marunong, sino mga hindi marunong lumangoy? Katulad ko, mga hindi marunong lumangoy. Tayo tayo magturuan, di ba? Punta tayo ng pier, sabay-sabay tayo tumalon. Tayo na kahit bigayin kita, kahit na ano, turuan mo ako. Wala na naman nangyari sa atin eh, lahat tayo malulunod, correct? Sino mga hindi marunong lumangoy? Mga hindi marunong, oh. Wala akong mahihita sa inyo. Sumaybay tayo, wala akong may tutulog sa akin na mabuti. Alam bakit ang dami mahirap? Hindi naman mahirap yumaman eh. Ang dami mahirap kasi yung tao nagturo, hindi naman mayaman. Hindi naman problema. Paano ka tuturuan ng isang tao yumaman kung siya mismo problema ang pera? Anong klaseng filosofiya ang ibibigay sa'yo? Anong klaseng belief system ang ibibigay sa'yo? Parang sinabi mo na kung ikaw may kaso ka, pupunta ka sa teacher. Kung may kaso ka, punta ka abogado, correct? Yes. Kung magpagawa ka ng bahay, punta ka ng engineer. Anong gagawin mo sa police? Punta ka police station, pagawa mo ka bahay. Kulong ka dun eh, barilin ka ng police eh, no? Right person asking the right person. Tama. The problem with us, nagkandalitsya-litsya yung mindset natin, yung belief system natin, yung paradigm natin, nagkandalitsya-litsya nung lumalaki ka kasi hindi lang tamang tao yung nagturo. Kung ang kayamanan na napamamana, ang kahirapan na napamana din. Yes. Yes. Ang kayamanan na napamamana. Mayaman na lolo, mayaman ang tatay, mayaman ang anak. Ang kahirapan na napamamana din. Mahirap ang lolo, mahirap ang tatay, mahirap ang anak. At ang pinaka napamamana doon, yung mindset. Mindset is very important. Yes.
Ang hirap yumaman pag mali ang mindset. Ang hirap yumaman pag mali ang mindset. Parang ano yan eh, Roman Catholic. Pwede mag-asawa. Ay, isa lang ang asawa. Pwede isa lang ang asawa. Muslim, pwede mag-asawa ng 2, 3, 4, basta kaya mo buhayin lahat. Correct? Yeah. Tawag dun. Yung belief system yun, yung doktrina yun eh. Ang Pilipino, para sa atin, ano maganda sa mga lalaki dito? Anong itsura na maganda? Anong itsura na maganda? Sige nga. Ikaw na po siya rin sumagot. Anong itsura na maganda? Ay, wala na yung muna pag sumasagot yan eh. Maganda, puti. Maganda, maputi, sexy, ano pa, chinitang. Di ba? Yun lagi sagot niya lagi. Pero makita mo yung mga Pilipino, di ba? Iba yung maganda para sa atin eh. Makita mo yung foreigner, gwapong lalaki, tapos ang ilong, ang tangkad, tapos may kasamang Pinay, nakatalikod, wow, pagharap, why? Why? Iba makita mo yung itsura ng kasama, pero siya, yung foreigner na yun, gandang-ganda dun sa kasama niya. Ang tawag doon, programming eh. Yun ang programming mo. Yung yun ang nakalakihan mo, yun ang maganda para sa'yo. Pero ang tawag natin doon, exotic. Hindi na yung ibig sabihin? Right. Kung gusto mo yumaman, gusto mo kumita ng malaki, ang pinakasikreto lang, magpaturo ka sa mayaman. Tama. Hindi ka matuturuan. Kaya nga ang dami natin mahirap kasi nag-aral ka ng 16 years. Imagine mo, tagal ka nag-aral, 16 years. Ang matindi, yung ngayon, 18 years. Yung 16 years lang, wala nangyari, yung 18 years pa kaya. Imagine mo, tagal ka nag-aral, no? Pag-graduate mo, welcome to the world of unemployed. Tama. Yes. Graduate ka, 16 years, 18 years, pag-graduate mo, paano yumaman? Di mo alam. Tama. Nung nasa Naga kami, may kausap ako, teacher eh. Teacher, kausap ko. Teacher, sabi ko, ma'am, teacher ka. Tinuro ba pagyaman? Hindi. Okay, imagine mo, tagal mo nag-graduate, nag-aaral, tapos pagka-graduate mo, wala kang alam paano kitain ng first million mo, which is yun ang pinaka-importante. Tama. Gusto mo maging abogado, may kurso. Bachelor, law. Gusto mo maging engineer, may engineering. Gusto mo maging accountant, may accountancy. Sino gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay, gusto maging milyonaryo. Ang problema, gusto maging milyonaryo, gusto mo yumaman, walang BSN. Bachelor of Science in Engineering. Correct? Yes. Pero meron nun dito sa St. Jude's Prime, sa Centra International, di ba? BSN. Tuturuan ka pa ng yumaman. Ano ituro sa Pinoy? BSP eh. Bachelor of Science in Poverty. Iyo. Puros talaga kapugla yan ang tinuro. Bata pa lang ha, di mo kaya, bobo ka, tanga ka, di ka pwedeng yumaman, sitsura mong yan. Bagsa ka na naman, mana ka talaga sa tatay mo. Eh, kapag paraluwas, may parakuha nga. Puros nonsense eh. Yung nonsense na yun, bit-bit mo yun paglaki mo. Kaya yung pinakaunang tumatak sa'yo, yung fear. Ang nagdala nun, number 1, magulang. Number 1, media, pangalawa, magulang eh. Kaya sabi ko, yung bata, kung lumaki sa isang pamilya na mayaman, malakas ang loob niyan. Hindi papatayin ang pangarap niyan eh. Kasi marunong. Yes. Pero pag lumaki ka sa isang mahirap na pamilya, malamang sa malamang, mamamatay ang pangarap mo. Kasi nakapaligid sa'yo, walang mga pera eh. So paano magagabayan lumipad kung sila, hindi naman sila nakakalipad? Apply mo nga muna yan. Kaya dati ayaw ng nanay ko nag-networking ako eh. Very negative yung parents ko, sabi niya, matigil mo yan, kalokohan niya. Sabi ko, hindi. Sabi niya, bakit? Hindi ka naman mayaman eh. Hindi ko nakinig sa magulang ko. Kahit nakatapa ka negative eh. Sabi ko kasi, hindi niya may ibibigay yung pangarap ko eh. Nakuha niya? Yes. Nakinig ako sa sarili ko eh. Nakinig ako sa apply ko. Kasi yung apply ko, yumaman, successful. Sabi ko, kung yun ang yumaman successful, doon ako makikinig pa paano yumaman. Yes. Hindi ako makikinig sa mga tao, hindi naman kaya ibigay yung mga pangarap ko. Tama. Kasi lagi ko sinasabi, pag may nag-negative, sabi ko, pare, tulungan mo muna sarili mo. Bago mo ako advisean. Ikaw nga mismo, nag-commute ka rin eh. Tama? Yes. Yes. Paano mo ko advisean about pera? Ikaw nga, nag-commute, Diyos ko Lord. Pabango mo nga, yung 100 pesos. Tama? Advisean mo ako, pag paresa tayo ng pabango 10,000, ang pabango natin, yung pabango ko 100 pesos, huwag mo akong tuturuan about pera. Tama? Yes. Tama ba? Tama. Yes. Anyway, going back here, everybody say fear? Fear. So, yung fear, number 1 na pinasok niya sa bata, pag nanonood ka ng palabas, ng balita, makita mo, we are born in a negative world. Tignan mo, hello? Hi. Ang tao, ginawa yan, brainwash yan, para maging ganito. Yeah.
brainwash yan para makita nila. Yes. Sino yung taga-supply? Ito. Magpapasabog ng negative. Magpapasabog ng takot. Ano pag nanood ka ng balita? Barilang patayan, kidnap, hold up, sunog, lindol. Walang positive eh. Kung may positive man sa balita, dingdong Marian, kinasay. Kaso wala ka naman makukuha. Yung sa... Hello? Hi. Actually, nung pinanganak tayo sa mundong to, may nakaset na sa mundong to. May nagpapagalaw na sa mundo. Napakaswerte nyo nga, naririnig nyo to eh. Imagine mo kung di nyo ito narinig. Magiging forever na biktima ka lang ng society. Yes, tama. Feeling mo, gumagalaw ka sa gusto mo, pero hindi mo pala yung gusto. Didikta lang pala sa'yo. Yung pangalan, hindi mo naman ginusto yan. Didikta lang sa'yo. Ako nga, sa dami ng pangalan, bakit Jackie? Kunyeta. Jackie Chan. No? Yung religion mo, hindi mo rin ginusto yan. Binigay na lang din yan sa'yo. Lahat ng galaw natin ngayon, bakit ang tao, grabe yung takot? No? Fear. Bakit ang tao hindi nakakalipat dito? Dahil sa fear. Success killer ang fear eh. Everybody say success killer. Success killer. Ano yung success killer? Ito yung gusto mo mangyari. Gusto mo matuto lumangoy, pero natakot ka lumangoy. Success killer. Gusto mo matuto mag-drive, pero natakot ka baka magbabangga. Success killer. Right. Yeah. Gusto mong sagutin ka, crush na crush mo, pero baka mabasted ka. Success killer. Fear. Fear. Nakuha mo dito. Every day na napapanood mo, nasa subconscious ka na ng negativity. Walang imaman na negativity. Minarinig kayo, grabe ako po sinusyutan. Yumaman ako kasi napaka-negative ko. Magdinegosyo ako ng aeroplano, pero nasa isip ko baka walang sumakay, baka malugi, baka walang pangyari, di ba? Pansinin mo mga tao, ang natural na mindset, negative. Pansinin mo, normal na tao, natural na mindset, negative. Di ba? Hindi pa nga nagsisimula, palugi niya eh. Maganda sana kaso baka malugi, baka walang sumakay. Diyos ko Lord, kung lahat tayo negative, walang mangyayari sa mundong to. Wala nang lalabas, baka tamaan ka ng kidlat. Wala nang, lahat negative eh. Kaso nga lang, may mga tao na nagising. Yes. Nagising sila, oh my God, kinokontrol, minamanipulate lang palang tao. Ibig sabihin ng fear, false expectation ng fear ito, Beryl. In-inject yan para hindi ka makatalon dito. Diyan ka lang, diyan ka lang, diyan ka lang, nunoy. Diyan ka lang sa 10,000 isang buwan. Diyan ka lang sa 20,000. Dalawang klase ng fear. Number 1, fear of failure. Number 2, fear of rejection. Yes. Ano ibig sabihin ng fail? First attempt in learning. First time mo. Natatakot ka mag-fail. Parang ganito yan. Sino gusto mo ng langit? Kung totoo ang langit. Sino gusto mo ng langit? Kung totoo ang langit. O, yung iba ayaw. Kung totoo ang langit, di ba? O. Ngayon, tanong, sino gusto mamatay? Taas ang kamay. Sino gusto maunang mamatay? Wala ngayon, di ba? Wala gusto maunang mamatay. Pero lahat gusto pumunta ng langit. Pero para makapunta ka ng langit, kailangan mo na mamatay. So parang yumaman. Sino gusto yumaman? Taas ang kamay. Kung gusto mo yumaman, kailangan i-embrace mong failure. Ang akala kasi natin, pangit mag-fail. Yeah. Isa pa yan. Bakit ang daming tao ang poor ang mindset? Iniiwasan niya ang failure. So ang gusto niya, comfort zone. Pero ang comfort zone is good, but nothing grows there. Kasi lahat ng bagay na, success, pinaghihirapan, kailangan ng stress. Hindi ka pwede magka-abs kung walang stress, correct? Hindi ka pwede magka-muscle kung walang stress, tama? Yun nga lang, ang nakalakihan kasi natin, safe zone. Yun nandito ka. Gusto mo ng safe kasi, syempre, ang comfort zone, masarap maging, na-feel mo yung safety. Yes. Tama ba? Yes. Ay, si Sir. Pero ikaw yung chilat ko, no? Yes po. Sakto, patapos na tayo. Joke lang. Di ba ako tumitingin ng phone? Nakuha niyo? Yes. So, going back kanina, again, sino yung gusto kumita ng malaki? Taas ang kamay. Kailangan overcome yung fear. Dalawa lang yan eh. Face everything and rise or forget everything and run. Face everything and rise. May problema, harapin mo. O forget everything and run. May problema, tatakasan mo. Right. Kuha niyo? Yes. So, going back, if you want to become successful in life, ang ibig sabihin ng fail, first attempt in learning, first time mo,
Yung mga flavor, yung maalala nyo dito, may mga jowa kayo, yung first kiss nyo, di ba? Sa mga lalaki dito, di mo alam kung sisipsipin mo, lalaplakin mo, tama? Natakot ka, di ba? Di mo alam kung anong gagawin mo eh. Di mo alam kung hali ka mo taas, o di mo alam. Mga babae dito, natatakot din ang umpisa, tama? You have fear, natakot ka, pero kung nasubukan mo, ay okay lang naman pala, tuloy-tuloy mo. Negets ba? Yes. Ang isang bagay pala, normal lang na nakakatakot sa umpisa kasi hindi ka sanay, hindi mo alam. Para ba, nurse ka, no? Nurse ka. Nilagay ka sa Jollibee, gagawa ka ng cheeseburger. Mahirap. Kasi, di ba, umpisa, first time mo eh. Di mo alam kung yung patty, yung cheese, ano mauuna. Lito ka rin. Pero pag isang buwan, 2 buwan, 6 na buwan, 1 taon ka na, madali na mahirap. Madali. Madali. Madali na. Naigas yung ibig ko sabihin? Yes. Ngayon, ito na. Natatakot magnegosyo kasi nga, natatakot siyang baka walang mangyari, pero hindi mo nga malalaman kung hindi mo susubukan. Yes. Naintindihan? Yes. If you want to become successful in life, ang motto, subok-subok lang. Tama. Wala man na mangyari sa'yo at isumubok ka. Ito matindi. What if para sa'yo pala? Yeah. Tama. Are you learning? Yes. So ngayon, balik tayo dun sa topic ko kanina. Imagine mo ang Pilipino bata pa lang, ang sinabi sa kanya, anak mag-aral ng mabuti, pagka-graduate mo, maghanap ng magandang trabaho, matutupad ang pangarap mo. Yes. Trabaho. Kaya pag-graduate ng Pilipino, ang na-appreciate niya, trabaho. Yes. Hindi niya na-appreciate ang negosyo. Automatic, pag nakakita siya ng negosyo, ay, red flag. Hindi ko kaya. Wala akong punan. Ang gumagana doon, yung default mo. Yung Chinese, bata pa lang, ikaw anak, alal buti. Pag ikaw alal buti, ikaw tayo sarili mo negosyo. Pag ikaw na tayo sarili mo negosyo, matutupad mo ang pangarap mo. Hallelujah. Kaya din mo, Chinese, Jollibee, ano lang nangyari? Jollibee, Greenwich, SM, Rustan, Robinsons, Sun Cellular, Asia Brewery, Fortune Tobacco, SM. Halos ang Pilipinas, ang top 20 richest men, isa lang ang Pinoy, Manny Villar. The rest, Chinese, Japanese, Castilla. Because when they were young, they were programmed. May mindset sila na para yumaman ka, magnegosyo ka. Subok lang ng subok. Hindi importante madapa, importante yung pagbangon. Yes. Ang tingnan mo, yung kikitain, huwag mong tingnan yung puhunan. Yeah. Tama. Yung Pinoy, ibang mindset. Huwag kang susubok, baka malugi. Ako nga, nananay mo, walang nangyari, ikaw pa kaya, papunta ka pa lang, pabalik na ako, itigil mo na yan. Tama hindi? Tama. Kaya yung natutunan ng Pinoy, nung bata, puros kapobrehan. Hindi pagyaman ang natutunan niya. Ang natutunan niya, safety. Eh, ang problema nga, hindi ka pwede yumaman sa safety. Yayaman ka pa, nag-i-explore ka. Alright. Paano ka matututo mag-drive kung hindi ka nag-i-explore? Paano ka matututo kung nasa bahay ka lang? Paano ka gagaling kung nagtatagok ka sa saya ng nanay mo? Tama. Tama? Correct? Yes. Kaya nga diba yung mga mamas boy, wala natutunan. Kasi nagtago sa saya ng nanay. Naging lampa. 30 na nakatira pa rin sa, di ba? Nakatira pa rin sa bahay ng nanay. Hindi pa rin kumita ng sariling pera. Walang sariling desisyon. Tapos yung babae ginawang Amazona. Mga babae ginawang Amazona eh, no? Yung babae, 20 anos pa, galing-galing na kumita ng pera. Tama? Tapos yung lalaki tuloy, 30 na, 40 na. Kawawa naman ang anak mo yan, alagaan hanggang 100 years old. Are you learning? Yes. So, yung patinignan nyo, mamaya, i-internet natin. Henry C. Lusutan. Go. Henry C. namatay, nagmana anak niya, mayaman pa rin sila eh. Gokaway namatay, nagmana ng anak niya, mayaman pa rin sila. Ang cute na eh, no? Cebu Pacific, ang may-ari in chief. Cebu Pacific. May-ari Chinese. Philippine Airlines, may-ari Chinese. Lusutan. Hindi, di ba? Sabi ko nga kanina, yung Chinese pumunta dito, hindi marunong magtagalog, pero sila pinakamayaman ngayon. Tama. Iba kasi yung mindset. Take the risk. Okay lang malugi, importante natuto. So kailangan makuha natin, ma-adapt natin yung mindset ng mga successful na tao. Pag na-adapt mo yung mindset ng successful na tao, panigurado, yayaman ka din. Yung nangyari sa kanila, pwede mangyari sa atin. Yung nangyari sa amin, pwede mangyari sa inyo. Ako niya? Yes. I-adapt mo lang yun eh. Sabi ko nga kanina, gusto ko tong, bago ko to bitawan, gusto ko talaga maintindihan nyo na hindi talaga pinanganak ang Pinay para yumaman. Ang pinanganak talagang Pilipino para magsilbi sa ibang tao.
Alipin sa gilid, alipin na mamahay. Tama. Di ba? Dati sinakotay ng Kastila, alipin sa gilid, alipin na mamahay. Ngayon, alipin pa rin, pero bitihi sa pinag-aral. Pero alipin pa din. Hanggang nagtatrabaho ka, kaya nandito ka, you do not control your destiny. The Human Resource Department controls you. Tama. Pag hindi ka na kailangan, chupi. Yun ang nakakatakot dito. Kasi ito yung pinakamababang uri. Ito yung nakakatakot. Pag di ka marunong mag-negosyo, di ka nakatalo, nakakatakot. Kasi pag nag-negosyo ka, na-develop mo yung character, yung tamang mindset, kahit tumanda ka, magsarang negosyo mo, kaya mo umulit eh. Wala kang takot. Ang problema, pag alam mo lang magtrabaho, tapos 45 ka na, wala kang nagtrabaho, tapos kang bata na. Anong gagawin mo ngayon? Tama. Nobody hires. Sige po, palapakan naman natin si Mentor Danny, grabe talaga yung wife niya, no? Sabog-sabog. Nakuha niyo guys? Yes. Ang hirap, ito yung pinakamababang uri eh. Ito nasa left, kawawa talaga. Di kayo mama, 45 ka, alam mo lang magtrabaho, tapos ka. Kasi bakit? Sino ba mag-hire sa isang 45, 50? Normally, ang tao, ang kukunin niya yung mas bata. Tama. Nakuha niyo ba yung ibig sabihin? Yes. Are you learning? Yes. Bata pa lang tayo, pinag-drawing, mansion bahay ko po, dinanawin, bahay ko po, di ba? Imagine mo, sa dami ng pwede i-drawing, bahay ko po. Mga aswang sa atin, pangit, di ba? Kasi naga ng araw, so, lumalabas sa Enidoro, hindi, di ba? Pangit. Ibang bansa, ang aswang, magwapo, maganda, di ba? Edward Cullen, sinaga ng araw, diamonds, di ba? Eh, hindi talaga ano eh, hindi train. Hindi train. Parang ganito yan. Anong problema mo ngayon? Anong problema mo ngayon? Pera. 5 years ago, anong problema mo? Pera. Ibig sabihin, may mali sa mindset mo. Kasi kung tamang mindset mo, sana ngayon, ang problema mo, paano ubusin ang pera? Yes. Tama. Kung wala, naiintindihan niyo? Yes. Kung ang problema mo ngayong pera, at ang problema mo 5 years ago ay pera, may mali sa pag-iisip mo. Kung wala kang babaguhin, 5 years from now, ang problema mo pa rin, pera. Tama. Kaya kailangan ngayon, babaguhin ka. Kasi kung tama sana yung mindset mo, sana ngayon, paldo ka. Kung hindi ka ngayong paldo, there's something wrong sa mindset mo. Tama niya? Yes. So, going back here, sa topic ko, sinuhuli ka may pangarap sa buhay. Na hindi magtaas ang kamay, maghihirap kayo sa 10 henerasyon ng pamilya niya, di ba? May pangarap kayo sa buhay? Yes. Ito napaka-importante nito. No? Dreams. Car, house and lot, savings. Kotse, house and lot, savings. Ngayon, ibalik ko lang yung drawing ko kanina. Ito yung mindset. Tapos ito yung poor. Ito yung rich na mindset. Ang turo dito, magtipid. Ang turo dito, palaki ng income. Yeah. Pagitin na ba ito? Kung ang income mo 10,000, ang gastos 20,000, ang mga mahirap, ang ginagawa niya, automatic, pagkakasya ng 20 sa 10. Tama. Yes. Hello? Ay. Default yun. Default yun ang mindset. So pag may kliyang kumot, matuto maluktot, tinuturo. Mahirap ang buhay, magtipid. Mahirap ang buhay, magtipid. Mahirap ang buhay, magtipid. So kapag nagtitipid, nakakaraos, pero stressful. Yes. Correct? Yes. Nakaraos ka, nagawa mo, pero stressed ka. Tama. Lagi mainit ang ulo ng mga nanay pag nagtitipid, tama? Nakabukas na naman ng ilaw! Sino nag-iinom ng kuryente? Tama? Yung tubig, nakabukas na naman! So, ibig sabihin, nagagawa mo, pero stressful. At ang matindi niyan, eto, gastos, hindi mo control. Ito yung turo sa akin ng mentor ko. Tsaka nabasa ko nito sa libro. Huwag mo kontrolin ang mga bagay na hindi mo control. Ang gastos, hindi mo control yan. Ngayon, tumataas na naman ang gasolina, di ba? Next week, tataas na naman. Next Tuesday, tataas na naman ang gasolina. Nasa 5-10 pesos na naman per liter. So, para papalo na naman ang mga 100. Kung binabantayan mo lagi ang gastos, mababad trip ka. May stress ka. Pag may stress ka, ano kasi, di ba? 20 years old ka pala, mukha ka ng 30. Di ba? 20 ka pala, mukha ka ng 40. Kasi stress na stress ka eh. Mindset mo kasi, ibalik ang presyo ng satul, di ba? Doon ka nakafocus sa gastos. You learning? Yes. So, ang kontrolin mo pala, yung bagay na kontrol mo. Kasi yung pagtaas ng gasolina, kontrol natin hindi. Hindi. Control? Hindi. Yung pagtaas ng tuition, control? Hindi.
Yung tawag dito, pagkain, control. Hindi. So hayaan mo lang. Sabi ko doon sa labas, oo nga no, huwag mong kontrolin ng gastos kasi mapipikon ka lang. Ang kontrolin mo yung sarili mo. Kasi pag sarili mo control mo yun eh. Hindi mo kontrol ang asawa mo, hindi mo kontrol ang anak mo, hindi mo kontrol ang magulang mo, hindi mo kontrol ang ibang tao, pero ang sarili mo, kontrol mo. Yung decision mo, kontrol mo eh. Kung magsisipag ka, kontrol mo. Kung magiging negative ka, kontrol mo. Kung magiging positive ka, kontrol mo. Halimbawa, nagugutom ka, ano gagawin mo? Nagugutom ka, ano gagawin mo? Kontrol mo yun. Kung mo sa akin sabihin na pag nagugutom ka, hindi mo kontrol na kumain. Palokpokin kita dyan eh. Tama? Sabi ba, nagugutom ka, kontrol mo, kakain ka hindi. Naanto ka, kontrol mo, matutulog ka hindi. Kaya? Yes. Kontrol mo, pati emotions mo, kontrol mo. You can choose to be happy, you can choose to be sad. Para ganito, alam niyo ba ang emotions natin, control natin? Yes. Control natin ang emotions natin. Kala niyo hindi niyo control? Control natin yan. Ba, matay ka ng seminar, baliw na baliw ka, di ba? Tuwan-tuwa ka, excited ka. Paglabas mo, munti ka na mahagip ng sasakyan. Sports car. Munti ka na mahagip ha? Munti ka na mabangga. As in, gahibla mo lang. Ano mararamdaman mo sa'yo pag ganun? May tikong ka, tama? Ang bad trip ka eh. Pwede pataas kipi ng konti ng sound. Para pataas ng konti ng sound. Ano may feel mo sa'yo pag ganun? Ang bad trip ka. May tikong ka. Muntik na akong isip yun na. Galit na galit ka, tama? Kulang na lang, kung may pambato ka, babatuin mo eh. Na-imagine nyo? Naintindihan nyo yung sample? Paglabas mo, munti ka na mabangga ng car, kunti na lang. Ang bilis, boom! Sports, battery. Galit na galit ka. Maya-maya, may tumawag. Yung anak mo. Yung anak mo pala, na-aksidente, nagbabike, na nasugatan, laki ng tahi, laki ng sugat, dinudugo. Pwede siya magkaroon ng loss of blood. Sakto, may dumaan na sports car. Yung dumaan na sports car na yon, kinuha yung anak mo, tinakbo siya sa ospital para mahabol. Kasi kung hindi, mahirap pag yung dugo, di ba? So sabi ng anak mo, "Ma'am, ganito ganyan, bla 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 bla." Pagka ganon, mapapatrip ka pa, hindi na. Hindi na. Yung dumaan pa ng sports car, andun pala yung anak mo. Mapapatrip ka pa, hindi na. Hindi. Bakit? Di ba na-shift yung emotions mo? So emotions pala natin, ang bilis na pala, kaya-kaya siyang ma-shift. Naintindihan niyo? Yes. Yes. Kung naintindihan niyo, palakpakan natin, di ba? Dahil pinapalakpakan yan. So, anong connect dito? Hindi ko na nga rin alam, ba't ako nakarating doon, di ba? Anyway, kapag nagtipid ka, stressful, so ako, ang motto ko, papalakihin ko na lang income ko. Kasi ito, hindi ko yan makokontrol. Pero yun, ayun, emotions. Ang emotions ko, control ko. Kaya ko kontrolin yung emotion ko, kaya ko kontrolin yung decision ko, dito, ito yung papalakihin ko. Gagawin ko itong 100,000 isang buwan. Pag nag-100,000 ako isang buwan, control ko hindi. Control ko hindi. Control. Pag nagsipag ako, control ko hindi. Ngayon, pag nagpalaki ako ng income, nakaka-stress. Yes. Nakaka-stress din. Pero ang motto ko, di bali nang mahirapan ka, basta yung mayaman ka. Tama. Kisa nahirapan ka na wala kang pera. Yes? Yes. Ulitin ko ha. Kapag ito yung kinokontrol mo, gastos, di mo pinapalaki income mo, mahihirapan ka. Kapag magpapayaman ka, mahihirapan ka din. Tama. Dito na lang ako. At least ito, nahihirapan ako, pero yumayaman ako. Kasi ito, nahihirapan ako na wala akong pera. Tama. Nagtipid, next month, nahihirapan ka, wala kang pera. Nagtipid, next month, nahihirapan ka, wala kang pera. Correct? Yes. Dito na lang ako. Sarili ko kontrolin ko. Kikita ako ng 1 million per month. Pag nag 1 million per month ako, wala akong pakialam dito. Mahirapan ako, yes. Natural, 1 million yan ang tinatarget mo eh. Pero sulit naman ang mangyayari after. Palakpakan naman natin, di ba? So, pwede ka palang pumili. Si ma'am, pwede palang pumili. Pwede palang magtipid. Kaso nga lang, yun nga, hindi ko makakontrol yun eh. Pag nagsitaasan ng gasolina, sunod-sunod na naman yan. Tama? Pero control mo din pala to. Control mo pala kung magdadagdag ka ng income. At ang only way para makuha mo mga pangarap mo is mag 100,000 ka per month. Yun ang only way. Kasi 10,000 patay ka dyan, di ba? 10,000 isang buwan. Times 12 months, magkano yun? 120,000. 120,000 times 40 years,
This is 4.8 million. Hello? Yung pangarap mo, 1 million. House and lot, 3 million. Savings, 1 million. Magkano yung pangarap mo? 5 million. Ang daming tao naghihirap sa buhay kasi yung pangarap niya, di siya nag-compute eh. Sa totoo lang. Ang daming tao naghihirap sa buhay kasi yung pangarap niya, hindi siya nag-compute. Hindi siya nagplano. Outing, may plano, di ba? Outing, may plano. Yes. Swimming, may plano. Birthday, may plano. Monthsary, may plano. Anniversary, may plano. Yung pinaka-importanting part ng buhay mo, kailan pala sa nagplano. Tama. Tama. Kaya dami naghihirap eh. Hindi naman dahil sa mahirap yumaman. Hindi lang talaga nagplano. Imagine mo, may outing, ilang spaghetti kilo ang bibilhin. So, ililista ka, di ba? Ilang red horse ang bibilhin, naglilista. Ilang kayo mag-aambaga, naglilista. Tama. Tama. Tapos yung pinaka-importante yung parte ng buhay mo, hindi ka naglista. Paano yan? Kaya ang dami na nagising na lang, 45 na siya, 50 na siya, wala nangyari sa buhay niya. Kasi nung bata siya, hindi niya naunahan to eh. Alam mo ako nung nakita ko to, nag-compute na ako eh. Sabi ko, kung kumikita ko ng 10,000 isang buwan, wala matitira dito, kaya hindi mo rin ito maiipon. Kahit sabihin mo na parang malaki yung 4.8 million, pero after 40 years, ipon to hindi. 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 Kasi bakit? Kung 10,000 isang buwan ang kita mo, ang kala titira. Maraming tao, wala talaga ditong idea sa ganito. That's why they end up very poor financially. Yes. Academics lang sila magaling. Sino pumatay kay Rizal? Saan binirman yung biyak na bato? Tama? Kaso nga lang, pag gusto mo yung mama, hindi ka naman magbabayad ng x squared, y squared, eh, no? Ama, bayad to x squared. Ito po sukli, b squared, di ba? Hindi ganun eh. Ang usapan pa rin. Pag magluloko ka sa bangko, di ba, may collateral ka ba? Di ba masabi, wala naman exam eh, no? Kahit ang talino mo sa eskwelahan, pag magluloko ka sa bangko, hindi naman yung diploma mo usapan eh. Loko ka sa bangko, di ba? Graduate ka ba? Hindi ganun eh, no? Ang usapan sa bangko, may collateral ka ba? Yes. Kaya sad to say, ang dami sa atin, hindi talaga totoong prepared. Pagka-graduate niya, parang pinag-practicean lang talagang Pinoy actually. Pagka-graduate mo, wala ka naman talagang alam. Pagka-graduate mo, kaya di ba, dami nga na, dami di ba nag-aral, sunog ng kilay, pati yung book, nasunog pa, aral ng aral, yung iba kakapala ng eyeglass, di ba? Tapos 45, walang absent. No? Ang dami na nun. Sobrang dedicated sa trabaho, walang absent. Lagi nag-overtime. Kahit mahal na araw, pumapasok. Pero walang nangyayari sa buhay. Tama? Kasi bakit? Ang liit ang kinikita. Ito nga 10,000 sa isang buwan, kung pagkain mo, 300 per day. Ubus na to eh. Kanina, kumain ka sa Jollibee, magkanong one piece chicken? Kulang-kulang 100. Yes. Kung 3 beses ka kakain, 300 na yun. Tama. Kung kakain ka sa turo-turo, 60. Ang 3, 180. Ang extra rice, ay ang rice, 15. Pag tinotal mo, kulang-kulang, 300. Saan kain? Saan ano? So, paano ka makakaipon? Anong kakainin mo, di ba? Okay, para makaipon ako, ito, 20 days akong kakain, tapos yung 10 days hangin oxygen, di ba? Para makatipid, di ba? 20 days lang yung kain. Kasi 300 times 20, 6,000, ipon mo yung 4,000, hindi pwede eh. Correct? Intindihan niyo ba? Yes. So, if you're sa pagkain pa lang, 300 na per day, may maipon ka, wala? Wala. Maipon, wala? Wala. Wala, kawawa. Kawawa, sobrang kawawa yan dito. Old winning formula ang tawag dito. It works noon, pero ngayon 2026 hindi na. Yes. Parang low supply and demand. Ang ganitong mic, marami, walang gustong bumili, mura mahal. Mura. Ang ganitong mic, konti, ang daming gustong bumili, mura mahal. Mahal. Dati, konti nag-a-apply, ang daming available na trabaho, kaya ang taas ng sahod. Dati, para magtrabaho ka, walang problema. Walang problema, kasi ang daming available eh. Ngayon, konti ang available, ang daming graduate, konti ang available. So, ang nangyayari, contractual. 6 months probation, 1 year probation, 2 years probation. Pinag-practicean ka. Ang problema, yung edad mo, hindi na may babalik. Sabi ko kanina, di ba? Pag mayaman ka, ang pera pwede palitan, pero ang edad hindi. Tama. Si Elon Musk, malapit na mag-senior, hindi naman niya pwede mag-invent eh.
Kahit trillionaire yan eh. World's first trillionaire, Elon Musk. Pero hindi siya pwede maging 20, kaya yung youth nyo, yan ang pahalagahan nyo. Habang bata ka, habang malakas ka, magpayaman ka. Right. Yeah. Masarap na magpayaman habang bata. Correct? Mahirap yung magbuburakay ka, inaabol ka na ng plancha. Bulin mo ako, nagbuburakay ka, 70 ka na, tama? Dapat habang bata ka, pero sa mga bata dito, okay, pumayag hanggang baka kayo na lang kayo. Dapat. Di mga arabi na malaki. Alam ako nung mahirap ako, nung katulad nyo, na nakaupo dyan, nakatingin sa speaker, sabi ko sa sarili ko, ang sarap yung mama. Hindi pwede yung hanggang baka kayo ka na lang, di ba? Dapat burakay ka. Every year, dapat lumalabas ka ng bansa. Deserve natin yun. Yes. Mahirap mahirap yung magbabakasyon ka na kung kailan na-arthritis ka. Tapos sa may snow ka papupunta, sa malamig, di ba? Tapos kung nasa snow ka, biglang sumasakit yung mga buto mo, tama, talamnan mo. Tama ba, sir? Yes. So, anyway, balik tayo dito, 10,000. Ano mga gastos dito? Pagkain, tubig, kuryente, renta. Wala na, pagkain pa lang, ubus na. Correct? Yes. So, 30,000, sa tingin nyo, kasya kulang. 30,000 naman, kasya kulang. Kulang, lalo kaya naka. 30,000 naman, checkmate ka niyan. Checkmate ka. May anak ka, mag-tuition yung anak mo. Yung anak mo, mag-aaral na, elementary, high school, college. Tapos ka, 30,000 mo, kulang na kulang. Yes. So, ano yung point ko? Kailangan dito, kumita ka 100,000 isang buwan. Yes nyo? Yes. Kasi para 100,000 ka per month, times 12, magkano to? 1.2? Magkano to? 1.2 million. In 4 years, this is also 4.8 million. Hello? In 4 years, Brad, ilang taon ka pa lang nun? 30 ka pa lang. 30 ka. Mabibili mo na kahit paano yung pangarap mo. Pwede? Pwede. Kasi 4 years lang eh. Magkamali ka man, 4 years lang. Eto, pag nagkamali ka, wala na. Checkmate. Ay, 60 ka na. Hindi ka na pala maging 20. Tama? So, ang sikreto pala, kumita ka ng malaki. O, sabihin mo sa katabi mo, kumita ka ng malaki. Di ba? Kailangan mo kumita ng malaki para makuha mo yung mga pangarap mo. Kasi kung hindi, wala kang mabibili dito. Ito, pangarap to ng isang normal na tao, pero pag 25 niya na hindi siya kumikita ng malaki, yung kotse, segera na lang. Pag hindi siya kumikita ng malaki, pag 30 niya, wala ng kotse, basta may house na lang, may savings. Pag 35 niya na wala pa rin, bungalow, basta may savings. Pag 40 niya, renta na lang, basta may savings. Pag 45 niya, anak, mag-aral ka na mabuti, pagka-graduate mo, maghanap ka na magandang trabaho at matulad ka sa akin na wala nangyari sa buhay. Tama? Yes. Intindihan nyo? Yes. Sino naintindihan? Kasama tayo. So, for you to get your dreams, you need to earn big, you need to do business. Ngayon, may last topic, ano ba yung meron sa negosyo? Ito, leverage income. Sabihin mo sa katabi mo, ito, active income. Sabihin mo sa katabi mo, active income. Active income. Lakas ang ulan, no? Yes. Parang hirap magkapag-competensya. Hindi ko na lang. Ito, active. No work, no pay. Ito, leverage. Kahit walang ginagawa, may kita. Tinan mo to. Ulitin ko Ito, may prinsipyo to, may mindset to, may kinagagalawan tong paniniwala, ito meron din. Magkabaliktad sila. Yes. Kabaliktad. Yes. Para lalaki, babae. Kabaliktad. Tama? Yes. Kabaliktad. So ito, gagamitin niya ang 24 hours niya para kumita ng pera. Ito, gagamitin niya ang 24 hours ng iba. Gagamitin ito sarili niya 24 hours. Kaya ang tawag dito, love singleness. Ang hirap yumaman, love singleness, ikaw lang. Effort mo. Pagkasakit ka, wala kang income. Bakasyon ka, wala kang income. Ang puto lang dalawang kamay mo, dalawang paa mo, wala kang income. Love singleness. Sabi mo sa katabi mo, love singleness. Love singleness. Love singleness. Can you work 36 hours?
Of course not. Hello? Hi. Ilang oras kaya meron ako? Ilang oras ba meron ng isang tao? 24. Hinga. Inhale. Exhale. Oh. Ilang oras meron ng isang tao? 24. Si Luciutan, ilang oras meron? Si Ramon Ang, ilang oras meron? 24. May-ari ng lahat ng negosyo malalaki, ilang oras meron? 24. Saan nagkakatalo? Eto na. Nagkakatalo sa pinagkagalawan. Yun nandito, kaya siya mahirap kasi you can only work as much as what? 10 hours, 12 hours? Kung 50 pesos ka per hour times 10, you can only earn 500 per day. Right. So, pwede lumaki to, OT. Oh, thank you. Bakit? Walang bayad. And you cannot work for 24 hours. Posible yun. 50 times 24, malabo yun. Tapos bukas, 24 ulit. Tama. Tapos sunod, 24 ulit. Tapos, hindi, mamamatay ka nun. Mukha ka ng zombie nun in 1 week. You there? Yes. Naintindihan? Kaya pala, hirap na hirap silang yumaman. Kaya pala, grabe yung reklamo nila sa buhay. Mali pala yung vehicle. Tama. Parang kumaga, kung magbubong ka ng lupa, ang gamit, kutsara. Ipilihan ka backhoe, pala, ang gamit, kutsara. Kailan mo mabubong ka lang 100 square meter ng lupa kung kutsara ang gamit mo? Kaya pala sila hirap na hirap. Kasi kahit anong gawin, 50 times 10, 500. Kaya pala hirap na hirap. Hirap naman talaga nun. Para lumaki to, mag-aaral ulit, masteral. 100 per hour times 10, 1,000 na siya per day. Pag-doctorate, 200 per hour times 10, 2,000 na siya per day. Yun nga lang, namumuhunan ka pa din. Tapos pag tulog ka, ang gastos tuloy-tuloy. So hindi ka ang sabi, dapat daw kahit na natulog ka, kumikita ka ng pera. Yes. Dapat daw kahit tulog ka, kumikita ka ng pera. Kasi pag tulog ka na hindi ka kumikita ng pera, hindi ka yayaman. Kasi ang pangarap unlimited. Tapos yung income mo, limited. Makukuha mo ba yung, halimbawa, ano sa dream car mo? Dream car. Dapat mabilis, dapat in 3 seconds, sasasabi ka agad yun. Para pa may dumaan na shooting star, mabilis mo masabi, di ba? BMW. Yun. BMW. Yung pangarap pa ng tao, tuloy, hindi lang binili ng car. Mansyon. Oh. Diba? Mansyon. Ano bang pangarap? Education para sa anak. Nakuha niyo? Yes. Oh. Malaki yung pangarap mo, tapos yung income mo, 500 per day. Nakakabili ng BMW? Nakakabili? Hindi. 1,000 per day. Nakakabili ng BMW? Hindi. Malabo. Paano yung mabibili? Dapat nandito ka. Leverage. Right. Kinig. Ito na. Gagamitin mo ang oras ng iba. Imumultiply mo ang sarili mo sa iba. Tama. Paano yun? Ganito. Di ba ito, hirap na siya kakagamit ng 10 oras niya? Yes. Hello? Hi. Tapos, lumaki to, nag-schooling, kailangan ma-promote. Yes. At para ma-promote ka, mamumuhunan ka pa din. Kaya tinan mo to, di ba yung Pilipino, pag nakakita ng negosyo, parang allergic sa puhunan? Sabi ko, hindi mo lang kasi ito mindset eh. Alam mo, ang Pilipino, ang mindset niya, mag-aral lang, ay magtrabaho, kaya namumuhunan siya sa anak niya, kahit na mahal-mahal ng tuition. Lahat ay puhunan. Yes. Lahat ay puhunan. Ang tanong lang dito, saan ka namumuhunan? Yeah. Kung nag-aaral ka pa, magkano puhunan mo sa baon? Nag-aaral ka, sir? Graduate na. Ilang taon ka na? 22. Magkano? Kakagraduate mo lang, no? Magkano yung tuition nyo? Saan ka nag-aaral? Saan? Inubat? Magkano tuition doon? 21%? 21%. Pag di ako nag-bike, narinig ako, mahirap, no? Ngayon wala pa palang kasama. 21,000%, grabe. So, may bagsak pala. Kung walang bagsak, times 8, kulang-kulang 20, 40, 80, 120. Kulang-kulang nasa 160,000. Tuition. No college. Baon, magkano? Dati, 100? 300. Matindi, mayaman. 300 per day. Huwag na tayo mag 300, 100 lang. Times 30 days, magkano to? 3,000.
Times 10 months, magkano to? 30,000. Times 18 years, magkano to? 540,000. Kaya nasabi ko alam mo, pinaka-nautok tayo, yung advice na mag-aral na mabuti, pagka-graduate, maghanap ng trabaho Imagine mo, laki ng ginastos mo, 540,000, baon pa lang ko, 100 per day, plus 160,000 ng college, plus ikaw, 300 ka per day, plus yung elementary, high school mo pa, plus yung miscellaneous mo pa, plus yung debit, credit, compute pa, and everything, pagka-graduate mo, punyeta, 455 per day. Ito yung scam. Tama? Right. Makachamba ka, mag-1,000 ka per day. Makachamba ka. Pero karamihan, ito talagang kinikita. Ang laki ng puhunan. Kaya sabi ko, ang problema, hindi puhunan. Ang problema, yung understanding. Para kang appliances. Yung 110, isaksak mo sa 220, puputok. Kasi yung 110, pang 110 lang yan. Para yung Pinoy, ang kaya niya lang i-appreciate, ito, poverty mindset. Kaya pag nandito, minsan, di niya na ma-absorb. Pero ang totoo, para yumaman ka, dapat nandito ka. Leverage, tinan mo mga negosyante, itong technique. Gusto yung technique? Yes. Bili ka ng jeep, 500,000, Daraga Legazpi, ang isa. 500,000 ang isa. Ang boundary, 700 per day. Hello? Question. 700 per day, kasya kulang. You want more? If you want more, you buy 10. Punan mo 5 million. Income mo, 7,000 per day. Sino yung gustong kumita na 7,000 per day? Nasa kamay, 7,000 per day. Gusto ko ito maintindihan nyo, para may pilihan kayo, sino gusto kumita 7,000 per day? Kung gusto mo kumita ng 7,000 per day, bumili ka ng 10 jeep. Mamaya, kasabi ko na yung nanay mo, mga pairam ng 5 million, bibili tayo ng 10 jeep. Kung may 5 million ka. Ang leverage mo dito, yung 10 jeep. Kasi may 10 kang driver, na pwede mag-drive ng 12 hours per day, nakanakaw ka ng 120 hours. Yes. Ang sikreto pala para yumaman, kailangan pala ma-multiply mo yung time and effort mo through other people. Yun ang ginagawa dito. Wala kang 5 million, hindi palitin natin, tricycle. Bili ka ng motor, 100,000, tama? Presyo to ng motor na pang pasada, correct? Mas mahal pa nga dito 100,000 pakabit ka ng sidecar, 50. Pakabit ka ng prangkisa, 150. Magkano po na sa isang tricycle? 300,000. Magkano boundary? 350 per day. Diyos me. Hindi. Laki ng ginastos mo, ito lang yung per day. Siyempre, kulang. Gusto mo ng times 10, 3.5. O diyan punan mo rin, 3 million. Hello? Gusto mo na mas malaki, bili ka ng taxi, 800,000. O gawin mong Grab. Magkano ang boundary? 2,000. Siyempre, nalilitan ka. Gusto mo ng 10, 20,000. Magkano puhunan mo? 8 million. Hello? Naintindihan? Ang tawag dito, leverage. LCC. Ba't yung mga ng LCC? Kasi ang LCC, hindi isa. Ang LCC, 3. Tabaco, Legazpi, Naga. Kuha nilang market ng tabako, kuha nilang market ng Legazpi, kuha nilang market ng... Ito ba matindi? Since na dito, medyo malaki ang puhunan, ang ginawa, nag-sub. Ano yun? Express Mart. Kahit saan meron. Tiwi, malilipot, malinaw, kamali, ginawa na, ikaw, uwas, pulanggi, ang dami Express Mart. Anong leverage niya? Yung tindahan. Taga saan ka, sir? May Express Mart ba doon? Malamang. Hindi lang pati isa. Pag nakikita ng LCC na medyo progresibo ang lugar, mga 2-3. Tama? Sa tabako na nga yun, may mall na, may Express Mart pa dito sa may Oriental, meron pa doon sa may Pakubo, meron pang bilubok sa lalaman doon sa highway. Ang galing! Leverage! Bakit ako magpapagod kung pwede iba magpagod para sa akin? Bakit ako magtatrabaho kung pwede akong kumuha ng mga empleyado na sila pagpapayangan sa akin, tapos sila, sasahuran lang sila ng 455 per day. Kaya sila lalong yumayaman kasi ang ginagamit nila yung oras ng iba. Bakit ako mag-aaral ng law? Kumuha na lang ako ng abogado. Sasayang pa ako ng ilang taon yan. Bakit ako mag-doktor? Kuha na lang ako ng magaling na doktor. You get it? Anong ginagawa nila? Leverage.
milyon. Kung hindi, bilyon. Isang tindahan, 1 million, 2 million. Sampung tindahan, 20 million. Sino gusto ng sure na income? Sure. Sure. Pinaka-sure, madali, Jollibee. Pinaka-sure. Magkano kitaan? 1 million to 5 million per month. Sarap. Paldo. Paldo. Diyos ko, Lord. Paldo. 1 million to 5 million per month. Magkano kailangan mo ilabas? 40 to 50 million. Power. Sino gusto kumita ng 1 to 5 million per month? Taas ang kamay. Sino gusto kumita 1 to 5 million per month? Para kumita ka ng ganito, ito ang ilalabas mo. Anong tawag doon? Leverage. Are you learning? Yes. So last, may naintindihan ba kayo? May naintindihan? Yes. Ang pinakalas ko na gusto ko example sa inyo, bakit ang mayaman lalong yumayaman? Ito na. May nagsisigarilyo ba dito? Para sa itsura, para online. Nagsisigarilyo ka, sir? May nagsisigarilyo. Diba, sinusyutan. Ito na. Sinusyutan, may Fortune Tobacco. Pag may sigarilyo ka, hindi ka pwedeng bumili sa kanya sa manufacturing firm. Babarali ka ng gwardya, tama? So, bibili ka dito. Ito yung distributor, ito yung wholesaler, ito yung retailer, ito yung customer. Dito ka bibili. Dito yung bibili, tama? Hello? Hi. Ito mga taong to, dito bibili. May kita wala? May kita wala? May kita wala? La. Anong wala? Dito bibili sa tindahan. May kita wala? Di tayo matatapos dito. May kita wala? Meron. Ito, pag naubusan, dito bibili. May kita wala? Ito, sari-sari store, pag naubusan, bibili sa Pure Gold. Yes. Yan sa Pure Gold, bibili sa distributor. May kita wala? Meron. Lahat ng madadaan ng pataas, may kita. Yes. Kilala ba ito ni Ilusyutan? Hindi. Kilala ba siya? Hindi. Binentahan ba siya? Hindi. Di ba yaman? Yes. Yan ang sikreto para yumaman ka. Hindi naman tayo binibentahan ng gasolina ni Ramon, pero kada gasolina natin, siya may mayaman. Tama. Hindi naman tayo binibentahan ni Tony Tangkaptiong sa Jollibee, pero kada kain natin, siya may mayaman. Anong tawag doon? Leverage. Yes. Nakadesign talaga to na kumita ang nasa taas. Nakadesign. Kaya nga sabi ko rin dati, ay pangit ang networking kasi ang kumikita nasa taas. Yun pala, kapag nasa kapitalista kang bansa, ang kumikita pala talaga nasa taas, hindi pwede nasa ilalim. Tama. Di ba? Ito yung pyramid do. Pyramid din yan, yung kumikita nasa taas. Sabi ko, okay ka lang. Lahat yan naka-pyramid. Kasi ito yung presidente, ito yung vice president, ito yung senador, ito yung congressman, ito yung mga governor, ito yung vice governor, ito yung mga mayor, ito yung vice mayor, ito yung mga barangay captain, ito yung mga barangay tagay. Tama? Barangay tagay, no? Yes. Sino pinakamayaman? Presidente. Right. Sino pinakawalang kapangyarihan? Barangay tagay. Sino nasa baba? Barangay tagay. Sino utusan? Sino nasusunod? Di ba pyramid din to? Kasi sabi ko na, oo nga no? Lahat pala ganyan. Yung may-ari ng eskwelahan, di ba? Sila yung may-ari, sila nasusunod. Sunod yung principal, sunod yung teacher, professor lang, bla bla bla. Tapos yung pinaka dito nasa baba, janitor. Sinong pinakamaliit ang kita? Janitor. Sinong pinakamalaking income? Yung may-ari ng eskwelahan, di ba pyramid din? Yes. Kailangan mo may leverage. Ang kaibahan lang sa Asentra, kahit na nasa baba ka, kaya mong lampasan ang kinikita ng nasa taas. Gustuhan niya? Naintindihan, di ba? Yes. Sino naintindihan? Nasa kamay. Bago ko ipasa yung last na tawag ito, para malaman niyo yung kitaan sa Asentra. Nagandahan ba kayo? Yes. Nagandahan ba kayo? Yes. Ngayon, ang last ko na gustong i-share sa inyo, right? Pwede ba? Ay, may ginagawa pa. Ang last na tawag ito, gusto ko na i-share sa inyo, ladies and gentlemen. Ang pinakamaganda sa negosyong to, kasama na si ate. Ang pinakamaganda sa negosyong to, parang ganito. May kumain ka sa isang restaurant, nasarapan ka, no? Kumain ka din sa restaurant. Nasarapan ka, kinento mo sa kaibigan mo, yung kaibigan mo kumain, ang kumita yung restaurant. Right. Ulitin ko ha. Halimbawa, saan sir ang pinakamasarap na kainan mo? Para sa'yo. Huwag Jollibee ah. Kaya yung pinakamasarap na kainan mo? Pinakamasarap. Para sa'yo, Lolas. Lolas. Ikaw sir,
Saan pinakamasarap na kailan? Nakainan mo? Chow, yun masarap sa iyo, no? Chowking. Sabi natin Lolas. Sige, sabi pinakamasarap. Sige, okay, mabigyan natin kayo, yung pinakamasarap, di ba? Tindi. Ngayon, in-story mo. Nung in-story mo, yung kaibigan mo nakita, crispy pata ng Lolas, di ba? Grabe, ang sarap. Ngayon, yung kaibigan mo kumain sa Lolas. Kumain. Kasi nakita niya may day mo. Pagkain niya doon, sino yung kumita? Restaurant or ikaw? Restaurant o ikaw? Sino nag-advertise? Sino nag-post? Binigyan ka ba ng restaurant ng income dahil sa ikaw nag-post? So, ibig sabihin, matagal mo nang ginagawa ang networking, hindi mo lang pinagkakakitaan. Ang matindi pa nito, yung kaibigan mo, pag nag-post din about Lolas, ang may kita, yung Lolas pa rin. Ikaw yung naunang promotor, wala kang income. Sino dito yung sabon, Bioderm, Safeguard, Dove? Ang tagal mo nang ginagamit yun, di minsan ba binigyan ka ng Boracay trip? Hindi. Tama? Tama. Bumili ka online, ang ganda ng binili mo, tapos nakita ng friend mo, ang ganda naman ng suot mo, bumili din siya online, wala kang income. What if ganito yung kwento? Change brand ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, change brand. Change brand. Ibig sabihin ng change brand, ito yung ginagamit mo dati, ito yung gagamitin mo, pero kada kwento mo, may kita ka. Kaya? Yes. At ang matindi nun, yung nakwentuhan mo, kapag nagkwento pa sa iba, may kita ka pa. Ang tindi nun. Oh, malapit na yung Avengers. Doomsday. Malapit na. December. Pag nanood ka, nagandahan ka, magkukwento ka. Pag nagkwento ka, yung nakwentuhan mo, nanood din, wala kang income. Yes. Tama. Tama? What if gawan natin ang marketing plan? Yes. Kada kwento mo, may kita ka. At yung nakwentuhan mo ka nagkwento, may kita ka pa. Maganda na ito, maganda. Napakaganda. Kung naka-networking lang ang sine, ang dami na sa ating mayaman, no? Yeah. Kung naka-networking lang ang sine, no? Nagkwento ka, may kita ka. Yung nagkwento mo, nagkwento na, may porsyento ka. Ganun kaganda si Ascendra International. Tama. Yun ang makikita nyo ngayon. Ready ka na ba? Ay, parang wala na. Ready ka na ba? Ladies and gentlemen, the last part natin na magpipresent sa atin ng kitaan para tayo kikita